Kinasusuklaman siya ng lahat dahil sa pagiging mahinang lalaki, ngunit siya pala ang pinakamalakas na wizard na nabubuhay. Si Sith ay isang lalaki na naninirahan sa isang mundong puno ng mahika at mga halimaw, na ang hometown ay nawasak sa isang pag-atake ng halimaw. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Alma, isang one-handed wizard, ay nailigtas ang kanyang buhay at inampun siya bilang kanyang estudyante. Hindi pa rin makontrol ni Sith ang kanyang mga mahiwagang kakayahan, ngunit para lamang ipakita sa kanyang matalik na kaibigan na si Tommy, ninakaw niya ang mga aklat ng magic ni Alma at sinubukang gumamit ng ilang nakakakilabot na mga magic spell mula sa mga ito. Hindi gumagana ang mga ito, at nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang mga magic spell sa halip. Nag-charge si Sith ng magic sa kanyang kamao at inenchant ang pangalan ng mahika bago sumuntok ng isang higanteng bato sa kapaligiran. Ang malaking bato ay bumagsak sa isang bukid, at isang grupo ng mga galit na baka na elepante ang umatake sa kanya, na pinilit siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, nagpakita si Alma at ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang pigilan ang mga hayop, at iligtas ang kanyang buhay. Tuturuan na niya ito ng leksyon para sa kanyang palagiang panggugulo nang magsimulang batuhin siya ng mga taga-nayon, na tinawag siyang halimaw. Sinubukan ni Sith na ipagtanggol siya, ngunit alam ni Alma na ang mga tao na ito ay walang utak at lumipad palayo kasama si Sith pabalik sa kanilang lumulutang na bahay. Bumalik sa bahay, pinilit ni Sith na linisin ang mga dingding bilang parusa sa kanya, habang sinasabi sa kanya ni Alma kung paano ang mga kaawa-awang mga tao na ito ay napupuot sa mga wizards. Ayaw niya na ang mga tao ay minamaltrato ang mga wizard kahit sila naman ang humaharap sa mga halimaw. Sumagot si Alma na hindi nakakaintindi ng magic ang mga tao kaya naman iniisip nila na para silang mga halimaw. Nagbibigay ito kay Sith ng ideya, at nagpasya siyang maging pinakamalakas na wizard at lipulin ang lahat ng halimaw upang ang lahat ay mamuhay ng payapa. Palihim siyang lumabas ng bahay kinabukasan at pumunta para ay pakitang muli kay Tommy ang kanyang mahika, ngunit nalaman niyang ayaw na ng mga magulang ng kanyang kaibigan na nakikipaglaro sa wizards. Naiiyak si Sith na sinasabing hindi nila naiintindihan kung gaano kastig ang magic. Biglang, napansin ni Tommy ang isang bagay na bumabagsak mula sa langit, at nakilala ito ni Sith bilang ang itim at puting halimaw na itlog. Napagtanto ni Sith na ang mukhang zebra na itlog ay dumiretso para sa nayon, at si Alma ay nasa ibang lungsod upang labanan ang isang halimaw na nangangahulugan na kailangan niyang umakyat at protektahan ang mga taga-nayon na ito. Agad niyang sinabihan si Tommy na lumikas sa lugar habang pauwi siya at naghahanda para sa labanan, may dalang mga sand at ang mahika, pampasabog, at mga healing potion. Bago pa man niya masimulan ang kanyang paglalakbay, nabigatan ang mga paniki ng ibinagsak ng mga paniki ang kanyang katawan dahil ang bigat ay masyadong mabigat para sa mga ito upang dalhin, at damapo siya sa ibabaw ng itlog. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas siya sa pagkahulog, ngunit kumilos siya ng cool habang nakikita ang karamihan at sinasabi sa kanila na siya na ang bahala sa halimaw ng mag-isa. Ang itlog ay biglang napisa, at isang halimaw ang lumabas mula rito, na inihagis si Sith sa kalangitan habang siya ay agad na naghagis ng isang higanteng pampasabog na bote patungo sa halimaw, ngunit wala itong pinsala. Sunod niyang ginamit ang kanyang magic sword, ngunit nabasag ito sa impact, at nasuntok ng halimaw si Sith sa isang gusali. Napagtanto niya na ang halimaw ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit pagkatapos ay napansin na si Tommy ay masyadong natatakot na kumilos, at ang halimaw ay patungo sa kanya. Nakalabas si Sith sa mga durog na bato, at pinoprotektahan ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagharang sa pag-atake ng halimaw. Agad na umalis si Tommy nang sabihin sa kanya ni Sith na tumakas, ngunit pagkatapos ay nadurog siya sa ilalim ng braso ng halimaw. Sinusubukan niyang lumaban ngunit hindi man lang makabangon, ngunit maya-maya ay biglang may maningning na pag-atake mula sa langit at itinulak pabalik ang halimaw. Tumangala si Sith at nakita niya ang isang grupo ng mga wizard na nakatayo sa isang lumilipad na walls. Pinigilan nila ang halimaw bago ipakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang Donnie, at ang kanyang grupo bilang Brave Quarter. Sinabi niya sa mga taga-nayon na iwanan ng halimaw sa kanyang koponan, at talagang nasasabik si Sith na makilala ang wizards maliban kay Alma sa unang pagkakataon. Hiniling niya kay Donnie na hayaan siyang lumaban sa tabi nila, na sinasabing makakatulong siya. Ayaw ng mga taga-nayon na lumaban si Sith dahil ang kanyang mga sungay ay patunay na siya ay isinumpo, ngunit itinaas ni Donnie ang kanyang sombrero upang ipakita ang mga pakpak ng demonyo at isang buntot sa kanyang kalbo na ulo.
Sinabi niya sa lahat na ang lahat ng mga wizard ay isinumpa, at ang batang lalaki ay hindi naiiba. Nagtiwala siya kay Sith at hiniling sa kanya na maging panliligaw upang makagambala sa halimaw habang lumilikas ang mga taga-nayon. Sa pamamagitan nito, nagmamadali ang Brave Quarter upang ilikas ang mga tao, at si Sith ay naghihintay sa harap ng halimaw na naghihintay na ito ay mapalaya. Ginagamit niya ang kanyang espesyal na galaw, Punch Titan, ngunit walang epekto ang pag-atake sa halimaw. Napipilitang tumakbo si Sith habang hinahabol siya ng halimaw. Tumalon siya ng mataas gamit ang isang poste at pinatamaan ng isang sipa ang mukha ng halimaw, na nagbigay ng seryosong dent. Pagkatapos ay sinubukan niyang salakayin ang halimaw mula sa likuran ngunit tumalbog palayo sa tore ng bantay. Nagtataka siya kung paano niya mapipigilan ang halimaw, at nakakuha ng ideya na gumamit ng isang matibay na kadena ng bakal upang bitagin ito. Sinimulan niyang batuhin ang halimaw, sa pag-aakalang hindi siya nakakapinsala ngayon, ngunit ang halimaw ay nag-iipon ng mahika at umatake ng isang malakas na sinag kay Sith, na kahit papaano ay nakaiwas sa mapanirang pag-atake ngunit pagkatapos ay narinig niyang sumisigaw si Tommy na lumabas na si Donnie at ang kanyang mga tauhan ay isang grupo ng mga magnanakaw, at itinali na nila ang lahat sa bangko para pagnakawan ang pera. Naabot ni Sith ang bangko at narinig ang kanilang malademonyong plano at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Sinasabi niya na tungkulin ng mga wizard na iligtas ang mga tao mula sa mga halimaw, at pinagtatawanan siya ni Donnie. Sinabi niya na walang merito sa pagliligtas sa mga taong ito na palaging tinatrato sila bilang mga outcast, at tumatakbo sa tuwing umaatake ang isang halimaw. Pinatunayan ng mga taga-nayon na tama siya sa pamamagitan ng pagsisi kay Sith sa pagdadala ng halimaw dito at pagtulong sa mga magnanakaw, at sinabi ni Donnie na tama ang sinasabi niya. Inihagis niya ang isang lagayan ng mga gintong barya kay Sith upang pasalamatan siya sa pagpigil sa halimaw, ngunit galit na galit niyang sinuntok ito sa mukha at pinabagsak niya ito sa dingding. Pinabagsak niya ang dalawa pa, ngunit habang inaatake niya ang isang lalaki, napalihis siya ng kanyang kalasag. Bumagsak sa lupa si Sith ngunit ayaw siyang tapusin ni Donnie. Iniwan niya itong buhay upang makita ng sarili niyang mga mata kung paano siya pakikitunguhan ng mga taga-nayon, kahit pagkatapos niyang ipagsapalaran ang lahat para iligtas sila. Biglang pinakawalan ng halimaw ang sarili mula sa mga tanikala at nagsimulang magtungo sa bangko, kaya nagpa siya si Donnie na tumakas. Hindi nagtagal ay dumating ang halimaw sa bangko, lahat ay natakot habang China-charge nito ang kanyang magic beam, ngunit tumayo si Sith sa harapan nila at ipinahayag na magiging maayos ang lahat. Ang halimaw ay naglunsad ng magic beam sa kanya at hinaranggan ito ni Sith gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga guwantes na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mahika ay napunit. Natapos ang pag-atake ngunit nagsimulang mag-charge ang halimaw para sa isa pang round. Kinokolekta ni Sith ang mahika sa kanyang mga kamay bago umatake ang halimaw at tamaan ito ng malakas na Punch Titan. Lumilikha ng butas ang kanyang pag-atake sa katawan ng halimaw, at napaluhod si Sith sa pag-aakalang tapos na ang labanan. Gayunpaman, muling bumangon ang halimaw, at wala nang lakas si Sith para harapin ito. Sa kabutihang palad, bumalik si Alma mula sa kanyang misyon, at tinapos niya ang halimaw upang iligtas ang kanyang estudyante. Hinatid siya nito sa bahay kung saan siya nagising na masakit ang buong katawan. Nang makita niya si Alma, nagtanong si Sith tungkol sa nangyari sa mga taga-nayon. Sinabi niya sa kanya na ligtas ang lahat at nahuli pa niya ang mga magnanakaw. Gamaan ang pakiramdam ni Sith ngunit hindi si Alma, dahil gumamit siya ng mahika gamit ang kanyang kamay, kahit na ipinagbawal niya ito. Tila, walang ibang wizard sa mundo ang maaaring gumamit ng magic ng walang espesyal na guwantes, at gusto ni Alma na panatilihing ligtas si Sith mula sa mga Holy Knights na napupuot sa wizards, at pinupuntirya ang mga kakaibang katulad niya. Naniniwala siya na nakita na ng mga taga-nayon ang lahat at tiyak na magsusumbong sa mga kabalyero, ngunit naniniwala si Sith na hindi nila gagawin iyon. Hindi pinaniwalaan ni Alma ang kanyang mga sinabi at naisip niya na hindi dapat umasa sa mga taga-nayon na magpasalamat sa kanila. Sinabi sa kanya ni Sith ang tungkol sa kanyang pangarap na sirain ang lahat ng mga halimaw sa mundo para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Sinabi sa kanya ni Alma na imposible dahil napakaraming halimaw sa mundo, at tumugon siya na mahahanap niya ang kanilang pugad at sisirain ito. Napabuntong hininga si Alma habang kinukwento niya ang tungkol sa alamat ng Radiant, ang pugad ng mga halimaw na hindi pa naabot ng sinuman.
Nanlaki ang mga mata ni Sith sa takot nang marinig niya ito, at ipinahayag niya na mahahanap niya ang Radiant at sisirain niya ito. Sinabi sa kanya ni Alma na ito ay isang fairy tale lamang, ngunit gusto niya itong subukan. Pinatulog niya ito, at pagkatapos ay naalala niya ang unang pagkikita nila ng lalaki. Wala siyang maalala maliban sa katotohanan na iniligtas niya siya mula sa isang nasusunog na bayan, at nawala ang kanyang mga alaala habang pinoprotektahan siya. Walang ideya si Alma kung sino siya or kung sino si Sith, ngunit nagpasya siyang alagaan siya bilang sarili niyang anak. Isinama niya siya sa kanyang paglalakbay, at naglakbay sila sa iba't ibang lugar upang makahanap ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Walang makapagsasabi sa kanila ng anuman, at palagi silang umaalis na walang dala. Gayunpaman, alam ni Alma na siya ay isang wizard at gayon din si Sith. Kinuha niya ang trabaho ng pangangaso ng halimaw at nagpunta sa isang misyon isang araw, iniwan si Sith sa kanyang sarili habang lumilikha siya ng mga snowmen. Dumating doon ang ilang mga bata mula sa kalapit na nayon at nagsimulang umatake sa kanya. Tinawag nila siyang isang sinumpaang halimaw at hinamped siya, kahit na sinabi sa kanila ni Sith na wala siyang ginawang masama sa kanila. Hiniling niya sa kanila na huminto, at pagkatapos ay biglang hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, at nagpakawala siya ng isang malakas na shockwave. Pagbalik ni Alma, nalaman niyang nawasak ang kanilang tahanan, at nawawala si Sith. Iginapos siya ng mga taga-nayon sa isang kahoy at tatapusin sana siya. Sinabi nila na kung hinawakan nila siya, mahahawa rin sila. Ngunit nang sunugin na nila siya, naalis ang mga apoy. Nagpakita si Alma sa eksena at hinawakan ng isang lalaki, sinabing nahawa na rin siya ngayon. Nagbanta siyang hawakan at isumpa ang lahat, at tumakbo sila para sa kanilang buhay. Pinalaya ni Alma si Sith, at habang umiiyak ito sa kanyang mga bisig, natanto niya na dapat niya itong protektahan mula sa mga tao sa anumang paraan. Kaya naman nakakuha siya ng isang floating house kung saan walang makakasira sa kanila. Habang inaalala ni Alma ang nakaraan, inilabas niya ang mga damit pambata ni Sith mula sa isang kahon, iniisip kung gaano na siya kalaki. Kinabukasan, ganap na gumaling si Sith mula sa kanyang mga pinsala at planong lumabas ng bahay para hanapin ang Radiant. Gayunpaman, kilalang-kilala siya ni Alma, at hinihintay siya nito sa labas. Hindi niya ito pinapagalitan, at sa halip ay binigay niya ang kanyang wallet pati na rin ng ilang mga gamit upang matulungan siya sa kanyang paglalakbay. Binigyan niya siya ng isang regalo, at pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang mahiwagang guwantes na itinahi niya muli. Hiniling ni Alma sa kanya na ay pangako na hindi siya magiging isang halimaw, at tumugon si Sith na siya ay magiging pinakadakilang wizard. Dahil doon, lumipad si Sith ngunit tumalikod siya sa kalagitnaan at niyakap si Alma. Umiiyak siya, at hinahaplos siya nito habang sinasabi sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Dahil doon, siya ay lumipad, at si Alma ay umiiyak lamang pagkatapos na siya ay mawala sa kanyang paningin. Tumingin si Sith sa mga taga-nayon sa ibaba, at nagpaalam na rin sila sa kanya. Kumaway siya sa kanila sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay sinimulan ang kanyang paglalakbay upang mahanap ang Radiant. Sa kasamaang palad, nabangga siya sa isang ship ng Holy Knights, at inaresto nila siya. Sinubukan ni Sith na ipaliwanag na inisip niya na iyon ang pribadong jet ni Manny Pacquiao, at pumunta rito para magpa-autograph ngunit hindi sila handang makinig at subukang supilan siya sa pamamagitan ng puwersa. Sinuntok niya ang ilan sa kanila, ngunit pagkatapos ay pinaggrupo siya ng lahat. Tinatangay lang niya silang lahat gamit ang mahika, at si Captain Darrell na namumuno sa lahat ng Holy Knights, ay sigurado na siya ay isang wizard. Sinabi ni Darrell kay Sith na ang lahat ng wizard ay dapat arestuhin kung hindi sila makakapagbigay ng anumang permit or pagkakakilanlan. Sinabi ni Sith na ang batas ay hindi makutwiran, ngunit ang kapitan ay walang pakialam sa kanyang mga opinyon at inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya. Kinuha nila ang kanyang mga gamit at inilagay siya sa isang hole na gawa sa itim na pilak na hindi nagpapahintulot sa mga wizard na mang-alap ng mahika. Ipinahayag ni Darrell na siya ay ipapadala sa bilangguan sa loob ng 10 taon dahil lamang siya ay isang wizard na walang permit, at tinanong siya ni Sith kung kailan niya hahanapin ang Radiant. Pagkatapos ay alam ng kapitan ang fairy tale tungkol sa Radiant, at sinabi kay Sith na ang mundo ay malawak at hindi siya dapat magsalita ng malakas kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Dahil doon, napatigil si Sith sa kabila ng kanyang patuloy na pagsasalita, at sa madilim na silid, naalala niya kung paano palaging sinasabi sa kanya ni Alma na itago ang kanyang mga sungay.
Naaalala rin niya na sinabihan siya nito na pumunta sa isang bayan na tinatawag na Artemis kung saan nagtitipon ang mga wizard at nananaliksik. Naniniwala si Alma na mas malaki ang tsansa ng Artemis na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Radiant kaysa sa ibang lugar. Hiniling niya sa kanya na hanapin ang isang makapangyarihang wizard na nagngangalang Yagi, at pinayuhan din siyang umiwas sa dilaw na pusa sa bayan. Habang iniisip ni Sith ang lahat ng mga puntong ito, iminulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang isang maliit na kakaibang ibon sa kanyang harapan. Siya ay nabigla nang makita ito, at ang ibon ay lumipad at nagtatago sa buhok ng isang babae sa susunod na selda. Tila ipinagpalit ng babae ang lahat ng kanyang mga selula ng utak kapalit ng mas maraming buhok, at nagising siya mula sa kanyang mahabang pagtulog na hindi nababahala sa katotohanan na siya ay nasa isang holer. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Melissa, isang wizard apprentice mula sa Artemis, at sinabi kay Sith na papunta na siya upang tapusin ang isang trabaho ngunit naligaw at napunta rito. Nagkataon na pupunta siya sa bayan ni Sith para kunin ang mga labi ng halimaw doon. Sinabi ni Melissa na ang tanging taong makapagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan ay ang kanyang amo, at umaasa siyang mahanap siya nito sa lalong madaling panahon. Nang malapit na silang magkamayan at maging magkaibigan, nanginginig ang airship, at nahuli na pala ng Holy Knights ang ship ni Dominic. Mayroon siyang peking ID, ngunit bitbit niya ang mga labi ng halimaw na hinuhuli ni Sith, kaya gusto niyang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nakita siya ni Melissa at tinanong siya kung nandito siya para palayain siya. Nataranta si Dominic nang makitang nahuli siya at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na naligaw siya habang sinusubukang kolektahin ang mga labi ng isang halimaw, at napagtanto ni Dominic na tapos na siya. Dumating doon si Daryl, at inutusan niya itong arestuhin din dahil hindi na legal sa ngayon ang pagkakaroon ng labi ng halimaw. Nakakulong silang tatlo, at hindi na kinaya ni Dominic na makipag-usap sa kanyang airhead assistant. Tinanong siya ni Sith kung isa rin siyang wizard mula sa Artemis, at sumagot siya na siya ay isang mananaliksik at sinusubukang bawiin ang bangkay ng halimaw para sa pagsasaliksik. Ipinagmamalaki ni Sith na siya ang pumaslang sa halimaw na iyon, ngunit hindi natutuwa si Dominic na labis niyang napinsala ito sa proseso. Sinabi niya sa kay Dominic na pumaslang ng isang halimaw sa kanyang sarili, ngunit siya ay masyadong isang matatakutin para subukan iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Sith ang kanyang pangarap na sirain ang Radiant upang baguhin ang mundo, at habang kinukutya lang siya ni Dominic, natuwa si Melissa sa ideya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Dominic na dalhin siya sa Artemis, ngunit tila wala ng pag-asa na makatakas pa sa kanilang mga kulungan. Sa sandaling iyon ay dumating doon ang alagang hayop ni Melissa, si Mr. Buboy, dala ang mga susi ng mga kulungan na ninakaw niya mula sa Holy Knights, at ang tatlong bilanggo ay malaya. Pumuslit sila sa paligid upang hanapin ang mga gamit ni Sith bago sila makatakas, ngunit nang mahanap nila ito, nahanap sila ni Daryl. Sila ay nabigla habang pinalilibutan sila ng mga sundalo, at sinabi sa kanila ng kapitan na ang pagsisikap na tumakas ay magkakaroon sila ng mas malaking sentensya. Sinubukan ni Dominic na patunayan ang kanyang pagiging inosente at sinisisi si Sith sa pagpilit sa kanya na tumakas, ngunit inutusan sila ni Daryl na arestuhin. Hindi na kinaya ni Sith, at ginagamit niya ang kanyang espesyal na galaw, ang Punch Titan, para mapalipad ang mga kabalyero. Sinusugod niya ang mga ito, at sinabihan sina Melissa at Dominic na ibalik ang kanyang mga gamit para sa kanya. Si Melissa ay pinalipad dahil sa shockwave mula sa kanyang suntok at dumapo sa lahat ng mga nakumpiskang bagay. Ibinalik niya ang kanyang wand, at nang aatakihin na ng Archer si Sith, ginamit niya ang kanyang magic barrier para panatilihin itong ligtas. Ang kanyang hadlang ay maaaring humawak laban sa maraming round ng mga arrow, ngunit ito ay tuluyang nabasag. Si Sith at Melissa ay napapaligiran ng mga sundalo na walang pagkakataong makatakas. Biglang nawala ng malay ang dalaga, at ang lumalabas ay ang pangalawang personalidad niya. Tila, ang kanyang sumpa ay ang parehong dahilan na si Bruce ay naging Hulk, at sa tuwing siya ay nai-stress ng higit sa isang punto, ang kanyang agresibo at malakas na personalidad ay lumalabas. Tinatangay ni Melissa ang mga sundalong nakapaligid sa kanya at pagkatapos ay inaatake ang iba. Pero biglang sumulpot si Daryl sa tabi niya na may arrow na nakatutok sa ulo niya. Ipinahayag niya na hinatulan siya ng kasawian para sa pakikipaglaban sa Holy Knights, ngunit nakuha ni Sith ang kanyang mga gamit at sinigawan ang kapitan na huwag saktan ang babae.
Sumakay siya patungo sa kanya gamit ang kanyang wallet at sinubukan siyang hampasin ng Punch Titan, ngunit umiwas si Daryl, at sa halip ay natamaan ni Sith ang ship, na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. Sinundo ni Sith sina Dominic at Melissa at bumalik sa kanilang ship para makatakas sila. Tumakas sila ng buong bilis, at habang ang isang kabalyero ay humingi ng pahintulot ng kapitan na atakihin sila, tumanggi siya. Ayaw niyang gumawa ng kahit anong hakbang ngayong papunta na ang wizard sa Artemis, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Sith na gumamit ng mahika gamit ang kanyang mga kamay. Sa barko ni Dominic, sinabi ni Sith kay Melissa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang mga magic spells. Natutuwa siyang marinig iyon dahil lagi siyang pinagsasabihan ng iba dahil doon. Hindi nagtagal, nakita na ang lumulutang na lungsod ng Artemis, at handa na si Sith na tuklasin ito. Siya ay nabighani sa futuristic na lungsod kung saan ang lahat ay naglalakbay sa mga airship. Dumaong sila sa isang ship at pagkatapos ay umalis para sa checkpoint ng seguridad, kung saan tinanong ng ginang si Sith ng ilang karaniwang mga katanungan sa seguridad. Gusto niyang malaman kung nagpaplano siyang magparehistro bilang residente ng Artemis, at ipinaliwanag ni Melissa na maliban kung residente siya, hindi niya masusulit ang iba't ibang serbisyo at hindi niya magagawang maging monster hunter. Iniisip ni Sith na hindi niya kailangang maging residente dahil nandito lang siya para makilala si Yogi, ngunit habang naririnig ni Dominic ang kanyang mga salita, pilit niyang iginiit na maging residente siya. Sinabi niya sa lalaki na malamang na hindi siya makikilala ni Yogi kung hindi siya residente, at tumakas kasama niya sa seremonya ng pagpasok. Siya ay napapagod pagkatapos umakyat ng ilang hagdan, at sinamantala ni Sith ang pagkakataong ito upang muling tingnan ang lungsod. Sinasabi ni Melissa na ito ay tinatawag na paraiso ng mga wizard at walang nagdidiscrimina sa kanila dito. Sinabi sa kanya ni Dominic na mahuhuli na siya para sa seremonya ng pagpasok, at hinawakan ni Sith ang kanyang kamay habang kinakaladkad din siya. Narating nila ang kastilyo ng akademya sa tuktok ng lungsod, at pinasigla ng announcer ang karamihan para salubungin ang tagapagtatag ng academy at headmaster of majesty, isang nagsasalitang cat wizard. Iniisip ni Sith na siya ang dilaw na pas ang binalaan siya ni Alma na layuan. Sinimulan ni Cat Majesty ang kanyang talumpati, pinag-uusapan ang kanyang layunin na puksain ang mga sumpa na nakahahawa sa mga wizard pagkatapos nilang makipag-ugnayan sa mga halimaw. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga bagong dating sa entablado, at mayroon lamang silang 3. Ibinigay sa kanila ng pusa ang kanilang mga kontrata na kailangan nilang pirmahan kung gusto nilang maging residente. Si Sith ay hindi kumbinsido, ngunit tinigilan siya ni Majesty, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa iba't ibang matatamis na bonus na inaalok nila. Nagpasya siyang pirmahan ito, at ngumisi ang pusa habang nakumpleto ang kontrata. Sa sandaling ito ay napirmahan, ang maliit na pahina ay nagbubukas sa isang buong rolyo, at lumalabas na lahat ay naloko. Ang dilaw na pusa ay naglagay ng mas maraming nakatagong mga singil at buwis sa kontrata, kaysa sa ginagawa nila dito sa Pinas upang matiyak na ang lahat ng mga baguhan ay nasa malubhang utang. Inaasahang babayaran nila ang mga utang na iyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang mga mangangaso para sa academy. Gulat na gulat si Sith at ang iba pa, at ang dami na pala na nakakaalam na mangyayari ito at nandito sila para lang makitang naghihirap ang iba. Tumawa si Dominic sa isang sulok dahil ito ang plano niyang gawing abala si Sith para hindi na siya maabala pa. Pero pagkatapos nito, natutunan ni Dominic ang mahirap na paraan dahil siya ay nakarehistro bilang Sith guardian sa mga dokumento, kaya siya ay pantay na responsable para sa pagbabayad ng kanyang utang. Sa ibang pagkakataon, napagtanto ni Sith kung ano ang ibig sabihin ni Alma nang hilingin nito sa kanya na huwag makisali sa dilaw na pusa, ngunit huli na ang lahat. Ganito rin ang sinabi ni Melissa sa kanya, pero wala na siyang pakialam. Sumang-ayon si Sith, sinabi na sa sandaling mahanap niya ang wizard na nagngangalang Yogi, tatakas siya. Handa rin siyang suportahan ni Melissa, at sinimulan nilang hanapin si Yogi. Hindi nila siya mahanap, kaya namasyal sila at nakitang may kapalit ang lahat mula sa paglalakad sa mga normal na tulay hanggang sa pagsakay sa mga escalator, at kahit mukhang tinutulungan sila ng mga tao, nandyan sila para lang kumita ng pera. Patuloy na nangungutang si Sith para mabayaran ni Dominic, at pumasok sila sa isang bar para makakuha ng impormasyon tungkol kay Yogi. Habang si Sith ay nakakakuha ng lecture para sa pagsubok na umorder ng maiinom, si Melissa ay nagpatuloy at nagtanong sa isang lalaki tungkol kay Yogi. Siya ay lasing at walang modo sa kanya, at iyon ay nagpapitik sa kanyang switch at pinalabas ang nakatagong ibang personalidad ni Melissa.
Inatake niya ang walang modo na lalaki, at ang buong bar ay sumabog kasama ang utang sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, mas marami silang utang kaysa sa kabuuan ng utang ng mga tao na nasa Pinas, at nakuha ni Sith ang titulong Death King. Hindi niya ito iniisip gaya ng ginagawa ni Dominic, at patuloy na iniisip na ang lugar na ito ay talagang bayan ng mga wizard, at mukhang masaya ang lahat dito. Maya-maya lang, may narinig silang nakikipag-usap sa kanila at nalaman nilang nagmula ang boses sa isang wizard sa loob ng isang palayok. Natakot si Sith nang makita siya, ngunit tumanggi ang wizard na magpakilala. Narinig niya na hinahanap ng lalaki si Yogi, at nag-aalok na ituro sa kanya kung maaari niyang sagutin muna ang ilang mga katanungan. Ang una niyang itinanong ay ang opinyon ni Sith tungkol sa akademyang itinayo ni Cat Majesty, at sumagot siya na habang ang pusa ay isang manloloko, ang akademya ay tunay na paraiso para sa mga wizard. Sasabihin na ng pot wizard kay Sith ang dahilan kung bakit naniningil si Cat Majesty ng maraming pera para sa lahat nang biglang tumunog ang mga siren. Hinatake ng mga Holy Knights ang lungsod, at sinabihan ng pot wizard si Sith na panoorin ang susunod na mangyayari. Ang mga Holy Knights ay mga tauhan ni Daryl, at pinangunahan sila ng bise-kapitan upang salakayin ang Artemis upang madakip nila si Sith. Biglang, isang malaking hukbo ng mga wizard ang lumabas upang harapin sila. Hindi lang iyon, dahil nakakatanggap sila ng mensahe mula sa kanilang high command na umatras kaagad. Lumabas si Daryl at sinabi na tiyak na dahil sinuhulan ni Cat Majesty ang mga opisyal ng gobyerno, iniisip niya kung saan siya kumukuha ng pera para gawin iyon. Pumayag si Daryl na umatras dahil alam niya na ang 13 pinakamakapangyarihang wizard ay nasa akademya ngayon, at madali nilang maibaba ang mga ito. Gayunpaman, nahuhumaling pa rin siya kay Sith at nagpa siya na sabihin sa general ng Holy Knights ang tungkol sa kanyang mga espesyal na kakayahan. Bumalik sa Artemis, namangha si Sith na ang mga Holy Knight ay napaalis ng napakadali, at sinabi sa kanya ng pot wizard na lahat ito ay salamat kay Cat Majesty, na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang mga wizard ng lugar na ito. Nakita ni Sith ang dilaw na pusa sa bagong liwanag, at pagkatapos ay bumalik ang pot wizard sa paksa at tinanong siya kung bakit gusto niyang makilala si Yogi. Sinabi sa kanya ni Sith ang tungkol sa kanyang pangarap na mahanap at wasakin ang Radiant, at ang pot wizard ay tumugon na ito ay isang fairy tale lamang. Sinabi niya sa ating bayani na sa halip na maghanap ng isang bagay na maaaring wala, magagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para sa isang mas mahusay na layunin, ibig sabihin, manatili dito upang protektahan ang paraiso ng mga wizard. Tumanggi si Sith na tanggapin ang mungkahi na iyon dahil hindi lang niya gustong protektahan ang mga wizard kundi mga normal na tao din. Ipinahayag niya na ang mundo ay kailangang baguhin, at siya ang gagawa nito. Ang pot wizard ay humanga at sinabi na ang lalaki ay kasing tigas ng ulo ni Alma. Tinanong siya ni Sith kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang ina at guro, at tinawag siya ng wizard na walang isip dahil hindi niya alam na siya mismo ay si Yogi, isa sa 13 pinakamakapangyarihang wizard sa mundo. Sinamahan sila ni Yogi, at pagkatapos ay ipinahayag ni Sith na siya ay mag-aaral ni Alma. Hindi humanga si Yogi, at sinunog niya ang sulat ng rekomendasyon, sinabi kay Sith na wala siyang pakialam kung estudyante siya ni Alma dahil hindi niya tutulungan ang sinumang hindi karapat-dapat. Nagpa siya si Sith na ipakita ang kanyang Punch Titan para mapabilib ang mga ito, ngunit sa halip ay nagalit siya doon. Sinabi niya na hindi ito magic at sinabihan si Sith na matuto ng kahit isang basic attack spell tulad ng Meteor Drop kung gusto niyang magsalita pa. Kinabukasan, bumagsak si Sith sa apartment ni Malice ng buong bilis at hiniling sa kanya na turuan siya ng mahika. Sa palagay niya, dahil magaling si Malice dito, mapapabuti rin niya ito, at kinakabahan siyang humingi ng paumanhin habang sinasabi niyang hindi niya magagawa. Ang nakakasakit na magic ay ang espesyalidad ng kanyang ibang personalidad, at hindi niya ito magagamit ng normal. Hiniling sa kanya ni Sith na turuan man lang siya kung paano maayos na i-enchant ang kanyang mahika, ngunit hindi siya marunong magpaliwanag ng mga bagay kaya dinala niya siya kay Dominic na naghihintay sa labas ng isang cafe na may hawak na bulaklak. Plano niyang mag-propose sa kanyang crush ngayon, pero nabigla siya nang makita niya sina Sith at Malice sa likod niya. Sinabi niya na magpo-propose siya sa babaeng pinapangarap niya ngayon, ngunit sobrang nababalisa at namumula ang mukha kapag nakita niya ito. Ang babaeng pinag-uusapan ay isang barista na nagngangalang Marina, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Sith bago siya niyaya sa kafe.
Siya ay may papat sa kanyang kamay na ang kanyang ama, at siya ay galit kay Dominic para sa pagkakagusto sa isa sa kanyang anak na babae. Umorder sila ng pagkain, at pagkatapos kumain, sinabi ni Sith kay Marina ang tungkol sa kanyang pangarap na sirain ang Radiant at para doon ay kailangan niyang lumakas. Idinagdag ni Melissa na dinala niya siya kay Dominic dahil siya ay isang mananaliksik at makakatulong sa kanya na ma-master ang magic. Sumagot si Dominic na wala silang makukuha mula sa kanya, ngunit gaya ng sabi ni Marina, nakakatuwang bagay na napakatalino niya, at natuwa si Dominic sa kanyang sinabi at sinabihan si Sith na iasa ang lahat sa kanya. Nagpa siya si Marina na suportahan ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanyang espesyal na herb tea, na napakasama ng lasa. Hindi na ito mainom ni Dominic, at tumakbo siya palayo na bitbit si Sith. Pagdating pa lang nila sa open area, pinagsisihan niya ang desisyon niya pero hindi na siya makakabalik dahil nangako siya sa crush niya. Nagbasa siya ng isang spellbook at inutusan si Sith na ipikit ang kanyang mga mata, at linisin ang kanyang isip bago ipunan ang magic sa kanyang paligid. Hiniling sa kanya ni Dominic na isipin ang uri ng spell na kanyang gagamitin at pagkatapos ay isigaw ang incantation ng malakas. Ginagawa ni Sith ang lahat ayon sa sinabi sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang gumamit ng meteor drop ay walang lumalabas. Siya ay patuloy na nagsisikap ng husto at nag-iipon ng napakaraming mahika sa kanyang kamao, na sumasabog at nagpapadala kay Dominic na lumilipad tulad ng Team Rocket. Nagkita silang muli sa cafe ni Marina, at tumanggi si Dominic na tulungan pa si Sith matapos makatanggap ng iba't ibang pinsala. Nag-aalala ngayon si Melissa, at nagpa siyang tulungan ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang kakaiba na personalidad. Inatake ng kakaibang Melissa si Sith ng paulit-ulit na meteor drop, at pinilit siyang tumakas. Patuloy niyang hinahabol siya, na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod, habang hinihiling niya sa kanya na lumaban. Sinabi ni Sith na hindi niya maaring tamaan ang isang kaibigan, ngunit ang mga pag-atake ay hindi tumitigil sa pagdating, at ang isa sa mga ito ay halos tamaan siya, napunit ang kanyang guwantes at nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa isang gusali. Sinabi sa kanya ni Melissa na hindi siya dapat maging mandirigma kung tatakas lang siya sa labanan, at naghahanda siya ng isa pang round attack. Si Sith ay sumigaw sa kanya upang balaan siya tungkol sa mga debris na babagsak sa kanya, ngunit hindi siya nakinig at inatake siya muli. Umiwas si Sith at pagkatapos ay sinubukang tulungan siya, umaasa na matagumpay niyang magagamit ang meteor drop sa pagkakataong ito. Nag-iipon siya ng mahika at inilunsad ito patungo sa mga durog na bato, na epektibong sinisira ito. Niyakap niya si Melissa, sinabi sa kanya na sa wakas ay natuto na siyang gumamit ng meteor drop. Napangiti si Melissa tapos biglang bumalik sa normal ang pagkatao niya. Dahil nakikita ng normal na si Melissa ang pinsalang naidulot niya, nabigla siya at humingi ng paumanhin kay Sith sa pag-atake sa kanya nang wala saan. Sinabi niya sa kanya na ayos lang at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya na matutunan ang spell. Sa pamamagitan nito, pumunta siya kay Yogi at ipinakita na sa wakas ay magagamit niya ang spell na gusto niya. Inaprubahan siya ng Pot Wizard, at sinabi ni Sith na maaari siyang pumunta sa Radiant ngayon. Nagdulot iyon sa kanya ng isang sampal sa mukha, at sinabi sa kanya ni Yogi na kahit na ang mga pinaka-napapanahon at pinakamakapangyarihang wizard ay hindi pa nakarating sa Radiant. At kung gusto niyang gawin ito, kailangan niyang magsanay ng husto para doon. Biglang lumipad si Yogi sa langit at inatake siya ng magic beam, at hinarang ganito ni Sith sa huling sandali. Sinabi ni Yogi na halos hindi niya naipasa ang kanyang pagsusulit, at ngayon ay sasanayin niya siya ng husto ng personal. Kinabukasan, habang payapang nagising si Melissa at binabati ang kanyang mga kasama na manika, muling pumasok si Sith. Sa pagkakataong ito, gusto niyang hayaan siya nitong magkaroon ng kwarto. Hanggang ngayon, natutulog siya sa parke, ngunit tila, talagang sinabi ng lungsod na sirain ang mga walang tirahan, at mayroong isang lalaki na natutulog sa labas. Kaya, nag-lecture si Dominic kay Sith tungkol sa paghahanap ng matutuluyan, at pumunta siya kay Melissa para humingi ng tulong. Sinasabi niyang masaya ang kasama niya, kaya wala siyang isyu sa pagpapatira rito. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimula ang pagsasanay ni Sith kay Yogi, na umatake sa kanya habang hinahabol siya. Hindi man lang makaiwas ng maayos si Sith at natambo siya sa pamamagitan ng pot beam. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta siya sa Mar Island Cafe kasama ang kanyang mga kaibigan, at hindi nasisiyahan si Dominic na ibahagi ang kanyang mesa sa kanila.
Gusto lang niyang mapag-isa at tinitignan si Melissa nang tanungin siya nito kung gusto niyang subukan ang kanyang bagong kape. Alam ni Dominic kung gaano kakilakilabot ang mga orihinal na recipe ni Marina, ngunit tinatanggap pa rin niya ang mga ito, na iniisip na magugustuhan niya ang mga ito kung tatanggapin niya ang alok. Siya ay nag-aalangan habang dinadala ang tasa sa kanyang mga labi, ngunit sa kanyang unang paghigop, nalaman niya na ito ay talagang isang disenteng tasa ng kape. Hindi niya napigilan ang excitement at napabulalas na ang sarap talaga. Ngunit habang abala siya sa pagpuri sa lasa nito, bumukas ang butas ng imburnal na malapit sa kanya, at inihagis siya ng isang galamay ng octopus sa imburnal. Nakatitig lang ang mga kaibigan niya sa walang laman na butas pagkatapos na mawala pareho ang halimaw at si Dominic, at iniisip nila kung halimaw ang nilalang na iyon. Biglang nagpakita si Yogi sa eksena at sinabi sa kanila na ang nilalang ay talagang isang pusit at isang octopus hybrid na tinatawag na squid opus, at ito ay naninirahan sa sewer system ng Artemis. Natatakot si Sith na kakainin ng nilalang si Dominic, ngunit tiniyak ni Yogi sa lahat na ang squid opus ay hindi kumakain ng tao at gusto lamang ng kape. Ang lahat ay gamaan ang pakiramdam, ngunit iniisip ni Marina at ng kanyang ama na si Dominic ay pumupunta sa kanilang kafe araw-araw at ang kanyang buong katawan ay amoy kape, ibig sabihin ay maaaring kainin talaga siya ng nilalang bilang karne ng kape. Nataranta sina Sith at Melissa nang marinig ito, at lalo silang kinabahan nang sumang-ayon si Yogi kay Marina. Sa loob ng imburnal, iniinom ng squid opus ang kape ni Dominic at pagkatapos ay sinimulan siyang singyutin. Ngunit pagkatapos ay bigla, naaakit ito sa matapang na amoy ng kape. Tumungo ito sa pinanggalingan nito, na talagang isang higanteng balde ng kape na dinala ni Sith at Melissa upang akitin ito. Plano ni Sith na tanggayin ang halimaw gamit ang kanyang punch titan sa sandaling makita niya ito. Biglang umalangaw ang lugar, at lumabas ang squid opus sa tubig habang hawak-hawak si Dominic na nakabaligtad. Inatake ito ni Sith gamit ang kanyang punch titan, ngunit ang nilalang ay mas goma kaysa sa Gear 5 ni Luffy at pinatalbog siya sa buong lugar. Siya ay bumangon at ipinaliwanag na ang punch titan ay hindi gagana sa malambot na mga kalaban, nang biglang ang squid opus ay biglang kinuha ang coffee bucket at nagsimulang tumakbo palayo. Sinubukan ni Sith at Melissa na atakihin ito, ngunit nagpalabas ito ng tinte sa kanila at nabangga sila sa isa't isa. Nakatakas ang nilalang, at napilitang umatras si Sith. Sa palagay niya, dapat silang mag-set up ng bitag para pigilan ito sa susunod, at si Melissa ay may mga tamang bagay para dito. Naglatag sila ng ilang klasikong jaw traps malapit sa isang coffee bucket, ngunit si Dominic lang ang nahuli sa kanila, at ang squid opus ay inatake kina Sith at Melissa. Sumunod silang sumubok ng fishing net at tranquilizer, at si Dominic lang ang nataman nila. Ikinagalit nito si Melissa, at ang kanyang switch ay na-flip. Hinatake niya ang nilalang ngunit hindi gaanong epektibo, at bumalik sila sa kafe na pagod at kawawa ang hitsura. Malapit na silang mawala ng pag-asa nang dumating si Yogi doon, at tinanong sila kung handa na ba silang sumuko. Ipinahayag ni Sith na hindi niya hahayaang masawi ang kanyang kaibigan, at nagpas siyang pumasok sa loob ng imburnal upang iligtas si Dominic anuman ang mga panganib. Sa sandaling iyon, dumating doon si Marina kasama ang isa pa sa kanyang mga espesyal na timpla, at nakakuha ng ideya si Sith na talunin ang nilalang na mahilig sa kape. Kumuha sila ng isang balde ng espesyal na timpla ni Marina, at hinawakan ito ni Sith sa kanyang mga balikat upang maakit ang squid opus. Sa sandaling dumating ang halimaw, sinabi ni Sith kay Dominic na tiyak na ililigtas nila siya sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi niya sa kanya na sumuko at bumalik sa bahay. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran ng patuloy na kasawian, at nagpa siya na manirahan kasama ang nilalang sa mga imburnal. Sinabi ni Sith na baka kainin siya nito, ngunit nakipagkaibigan si Dominic sa kapwa mahilig sa kape at pinangalanan pa ito. Sinabi niya kay Sith na ayaw na niyang makipagkaibigan sa kanya dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng kanyang malas. Pero hindi pa handang tanggapin ni Sith iyon. Ibinuhos niya ang kape sa kanyang sarili, at ang squid opus ay natutukso sa kanya na kakainin siya nito. Natakot si Dominic sa nakita, ngunit sinabi ni Melissa sa kanya na ayos lang dahil ito ang plano ni Sith. Biglang, ang squid opus ay nagsimulang namimilipit sa sakit, at ipinaliwanag ni Melissa na ang kape ay may mas maraming pampalasa kaysa sa kapeng barako. At higit pa rito, ito ay ang sobrang espesyal na timpla ni Marina. Masasabi ni Dominic kung gaano nakakasira ang epekto ng kape, at ilang sandali pa, isinuka ng squid opus ang lahat ng nasa tiyan niya kasama si Sith.
Ang plano ay gumana, at ang nilalang ay humina. Kinulong ito ni Melissa sa isang magic sphere habang si Sith ay tumalon patungo dito upang ihatid ang pangwakas na atake. Tinamaan niya ito ng Punch Titan at pinabagsak si Dominic ngunit hindi pa natatalo ang nilalang. Aatakihin na naman ito ni Sith ngunit hamarang si Dominic upang iligtas ang kanyang kaibigan at sinabihan siyang huwag na itong atakihin. Naiintindihan ni Sith na totoo ang kanilang pagsasama, at nagpasya siyang kaibiganin din ang Squid Opos. Naantig si Dominic, at nagpasya siyang bumalik sa lungsod. Kinabukasan, habang tumatambay sila sa kafe gaya ng nakagawian, sinabi ni Sith na alam na niya ngayon kung gaano siya kaina, at si Yagi ay sumulpat kaagad upang sabihin sa kanya na maghanda upang magsanay muli. Ipinagpatuloy nila ang pagsasanay, ngunit dahil si Sith ay walang ingat na naglalagay ng mahika sa kanyang mga kamao, ang kanyang mga guwantes ay sumabog. Siya ay nabigla dahil ito ang mga guwantes na ibinigay sa kanya ni Alma, at hiniling sa kanya ni Yagi na ibigay ang mga ito sa kanya. Nagreklamo si Sith na hindi niya magagamit ang magic ng legal noon, at binibigyan siya ng pot wizard ng isang espesyal na bagay upang tumulong sa pagsasanay. Nagulat si Sith habang nagsusuot siya ng mga espesyal na guwantes na may itim na pilak na tela, na pumipigil sa mga wizard sa pagkolekta ng magic power. Ayaw niya ng mga ito at pilit niyang inaalis, ngunit nakuryente siya ng guwantes. Nagreklamo si Sith kay Yagi, na nagsasabing hindi siya maaaring magsanay gamit ang mga guwantes na ito, ngunit tumugon siya na hindi siya karapat-dapat na magsanay kasama niya sa kanyang kasalukuyang estado. Sinasabi niya na ang pagtitipon lamang ng isang mahina na magic power ay hindi makatutulong sa kanya na lumakas, at nawawalan na siya ng paningin sa pinakamahalagang bagay. Hanggang sa makita niya kung ano iyon, hindi maaalis ni Sith ang guwantes. Kung aalisin niya ang mga ito, nagbanta si Yagi na agad silang paaalisin sa kanyang pagsasanay. Galit na galit si Sith, at habang kumakain siya ng tanghalian sa Mar-Inez Cafe, nagreklamo siya tungkol sa mga misteryosong bagay na sinabi ng mga pot wizard tungkol sa tunay na kapangyarihan na namamalagi sa isang lugar maliban sa magic. Alam ng tatay ni Marina na madalas magsalita si Yagi ng mga kakaibang bagay dahil sa lahat ng magic shrooms, ngunit hindi siya kailanman nagsasabi ng kahit ano nang walang kahulugan. Maya-maya, dumating na si Dominic doon, at mukhang medyo naramdaman na ni Marina ang kanyang riz. Hiniling niya sa kanya na subukan ang ilang herbal tea, ngunit tumugon siya na wala silang oras ngayon dahil pinadalhan sila ni Cat Majesty ng imbitasyon. Narating nila ang kanyang palasyo, at sinabi sa kanila ng dilaw na pusa na ang utang na kanilang natamo ay higit pa sa utang ng mundo, at sa bilis na ito, maaaring hindi na nila ito mabayaran. Sinabi ni Cat Majesty na hindi niya kayang harapin ang lahat ng kaguluhang ito, at kakailanganin silang paalisin or pabayaran kahit papaano. Kinukuha ng trio ang opsyon na magbayad gamit ang iba pang paraan, at walang anumang nangyayari sa pagitan nila ang nangyayari sa hub. Nililinis ni Sith at Melissa ang mga bubong ng lungsod, habang nag-iisa si Dominic sa isang uri ng pabrika ng medieval, habang iniisip ang kanyang maliwanag at ang imaginary na future kasama si Marina. Hindi nagtagal, tapos na si Sith sa paglilinis ng bubong ng walang batik-batik nang mapansin niya ang ilang tao sa isang lumilipad na wallis. Nag-usisa siya at nagmamadaling makita ang mga ito at nalaman na sila ay si Donnie at ang kanyang grupo ng mga maliliit na magnanakaw, na narito upang magnakaw ng ilang kayamanan mula sa akademya. Nababalisa sila nang makita ang isa't isa, at habang tumatakbo si Melissa doon, nahihiya siyang makita silang nakapang swimming attire. Sinabi sa kanya ni Sith na sila ay isang grupo ng mga magnanakaw na narito upang salakayin ang mga kamalig ng akademya. Inatake sila ni Melissa ng isang meteor drop, at sinabi sa nagulat na si Sith na siya ay nagsasanay upang hindi na siya umasa sa kanyang ibang personalidad ng madalas. Nablock ang kanyang pag-atake, at ang matapang na quarter ng mga wizard ay maaari ding gumamit ng magic ng walang guwantes. Sumunod, naglunsad sa kanya si Donnie at ng kanyang mga tauhan ng magic missiles, at hineranggan niya ang mga ito bago napagtanto na ang kanilang damit na panloob ay gawa sa parehong material ng mga guwantes, na nagbibigay daan sa kanila upang magamit ang kanilang mahika. Kinumpirma ito ni Donnie habang inilulunsad niya muli ang mga magic missiles, at nag-counterattack si Melissa. Ito ay walang silbi dahil ang kanilang gumagamit ng kalasag ay maaaring harangan ang lahat ng kanilang mga pag-atake, at si Donnie ay tumawa nang mapagtanto niya na si Sith ay hindi maaaring gumamit ng mahika ngayon dahil sa mga itim na guwantes na pilak.
Nag-aalok siya na tanggalin ang mga guwantes na iyon sa kanya kung magkukunwari siyang wala siyang nakita rito, ngunit tumanggi si Sith na makipag-deal sa kanya. Sayang naman ang sabi ni Don dahil mataas ang tingin niya kay Sith ngayon. Humanga siya sa kanyang kagitingan at malakas na suntok na kayang talunin ang isang halimaw sa isang hampas, at iyon ang dahilan kung bakit siya naaawa na ang kanyang kapangyarihan ay selyado na. Sinabi ni Donnie na ang kapangyarihan ay ang mahalaga na bagay sa mundong ito, at ang malakas ay nararapat sa lahat. Sinisigawan siya ni Sith at sinabing habang mahalaga ang kapangyarihan, hindi niya ito gagamitin sa paraang ginagawa nila. Inaangkin niya na matatalo niya sila ng walang magic, at nagpa siya si Donnie na tapusin ang lahat para sa isang combo attack mula sa Brave Quarter. Ang kanilang magic missile ay tumama sa marka nito, ngunit sa kabutihang palad ay handa itong harapin ng ibang pagkatao ni Melissa. Hinaharangan niya ang pag-atake at pagkatapos ay inaatake ang mga magnanakaw, tinalo ang dalawa sa kanila. Ngunit nananatili si Donnie at ang lalaking gumagamit ng kalasag. Sumugod si Sith sa kanila, hinihiling ang kakaiba na Melissa na umatake muli, at napagtanto niya na plano niyang gawin iyon. Muli siyang umatake, at ginamit ni Sith ang pagsabog mula sa pag-atake upang tumalon ng mataas at ibagsak si Donnie gamit ang isang sipa sa kanyang mukha. Tanging ang lalaking gumagamit ng kalasag ang natitira ngayon, at pinatulog din siya ng ibang pagkatao ni Melissa. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang normal na anyo at naisip na dapat silang tumawag ng security at isuko ang mga magnanakaw. Biglang bumangon si Donnie at kinuha siya bilang kanyang bihag pagkatapos niyang ihulog ang kanyang wand. Sinabihan niya si Sith na magnakaw ng kayamanan para sa kanya, ngunit inatake siya ng kanyang alagang si Mr. Buboy para sa kanyang kaibigan. Napalaya si Melissa, at ang pag-atake ng maliit na ibon ay nagtulak kay Donnie sa gilid ng bubong. Nahulog siya, at agad na kinuha ni Sith ang kanyang wallet at hinabol siya. Tumalon siya mula sa bubong upang iligtas siya, ngunit pagkatapos ay napagtanto na kailangan niyang tanggalin ang kanyang guwantes upang gumamit ng mahika upang patakbuhin ang Wallace. Gayunpaman, binyantaan siya ni Yogi ng pagpapatalsik kung tatanggalin niya ang mga ito, ngunit nagpa siya si Sith na hindi ito mahalaga sa ngayon. Inalis niya ang mga ito at pagkatapos ay nakatanggap siya ng electric shock, at pagkatapos ay lumipad ng buong bilis patungo kay Donnie. Iniligtas niya siya mula sa pagtama sa lupa at ibinalik siya sa bubong. Maya-maya, binisita ni Sith si Yogi at humingi ng paumanhin sa pagtanggal ng guwantes. Sinubukan ni Melissa na ipaliwanag na nagkaroon ng emergency, ngunit sinabi sa kanya ni Sith na huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Kahit na siya ay pinatalsik, plano niyang patuloy na subukan ang iba pang mga paraan upang lumakas. Sinabihan siya ni Yogi na huminahon dahil hindi pa siya pinatalsik. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Sith sa pamamagitan ng kanyang magic crystal, at binigyan siya ng passing grade para matanto kung ano ang tunay na mahalaga. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga guwantes na naayos niya at naging guwantes na mas matibay. Sinabi sa kanya ni Yogi na ang dahilan kung bakit hindi magagamit ni Sith ang magic ng maayos sa kanyang guwantes ay dahil hindi siya idinisenyo para dito. Sinabi niya na dahil si Sith ay maaaring gumamit ng magic gamit ang kanyang kamay, ang mga guwantes ay isang hadlang. Sinabihan siya ni Yogi na subukang gamitin ang mga ito ngayon, at makakaipon si Sith ng maraming mahika ngayon. Maya-maya, si Sith at ang buong grupo ay nasa Mar Island Cafe, at nagbasa si Yogi ng isang artikulo tungkol sa Holy Knight sa pahayagan. Sinabi ni Sith na sila ang mga kontrabida sa kwento ng lahat ng mga wizard. Napabuntong hininga si Yogi habang tinatawag siyang walang isip, at ipinaliwanag na ang mga Holy Knights ay mga tao rin, at may mabuti at masamang tao sa kanila. Inaangkin niya na ang pag-label sa kanilang lahat bilang mga kontrabida ay hindi isang magandang bagay, at ang mga wizard ng lahat ng mga tao ay dapat na maunawaan ito dahil sila ay patuloy na ginawa mula sa masasamang tao ng walang dahilan. Naiintindihan naman ni Sith ang sinasabi niya sa kabila ng lecture niya. Inaangkin ni Yogi na hindi pa niya nakilala ang isang palakaibigang Holy Knight, ngunit naniniwala si Melissa na dapat mayroong isang tao na ganoon. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa Holy Knight, si Daryl ay itinalaga sa tungkulin na magbantay kay Sith habang nangingisda sa mga ulap. Maaring mukhang siyang walang nakukuha sa una, ngunit ang lumilipad na isda ay mayroon sa mundong ito, at nakahuli siya ng ilan. Iniisip ng isa sa mga bagong sundalo na hindi siya mapagkakatiwalaan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang superior na ang kanilang kapitan ay isang taong kumikilos kapag dumating ang oras ng pagkilos.
Nang maglaon, niluto ni Daryl ang isda na nahuli niya, at ang kanyang mga tauhan ay hindi maubos ang kanyang pagkain. Ang kaina-hinalang newbie ay mas naguguluhan ngayon dahil pakiramdam niya na ang pagiging isang Holy Knight ay isang marangal na trabaho upang labanan ang mga mapanganib na wizard, at si Daryl ay isang malaking disappointment. Napansin ni Daryl ang hitsura ng kanyang mukha at humarap sa rookie sa isang maangin na araw. Biglang umulan, at ang vice captain at ang kanyang mga tauhan ay naging abala sa pag-aayos nito. Kinabukasan, habang inaayos ni Daryl ang kanyang ship, nakatanggap siya ng ulat na ang isa pang squad ay nahaharap sa isang halimaw sa isang labanan, ngunit natalo sila at nasira rin ang kanilang ship. Nakipagkita sila kay Captain Eddie at sa kanyang squad na nagpaliwanag na sila ay inatake ng isang lumilipad na halimaw, ngunit nagawang maitaboy ito. Wala siyang pakialam kung saan nagpunta ang halimaw pagkatapos noon, at sinabing kailangan nilang ihatid ang resulta ng kanilang misyon sa punong tanggapan. Na-curious si Daryl at ipinakita sa kanya ni Eddie ang sinasabing wizards na nahuli niya sa mga black silver cage. Mainit niyang hiniling sa mga tauhan ni Daryl na ayusin ang kanyang ship, at ang newbie ay nagpa siya na hilingin na may talaga sa Eddie's squad pagkatapos nito dahil wala siyang nakikitang hinaharap sa kanyang kasalukuyang kapitan. Hindi nagtagal, natapos ang pag-aayos, at habang sinasabi ito ni Daryl kay Eddie, lumipad sa ibabaw nila ang higanteng halimaw na umatake sa kanilang ship kanina. Nagulat si Eddie nang makita niya ito, ngunit napagtanto ni Daryl na ang halimaw ay hindi interesado sa kanila at patungo ito sa isang kalapit na bayan. Natutuwa si Eddie sa narinig, at natutuwa siya na ang bayan ay magsisilbing pangaakit para makatakas sila sa lugar na ito. Ang rookie ay nagreklamo na hindi patas at maraming tao ang masasawi sa ganitong bilis, ngunit wala nang pakialam doon si Eddie at sinasabing ang tanging trabaho niya bilang isang Holy Knight ay ang manghuli ng mga wizard at wala nang iba pa. Nakuha pa niyang kutsain ng rookie, ngunit pumasok si Daryl at sinabing ang mga Holy Knights ay kumukuha lamang ng mga wizard dahil mayroon silang potensyal na magdulot ng malaking pagkawasak sa mga normal na tao, at sa kasong ito, ginagawa iyon ng halimaw. Gusto niyang labanan ito, at habang sinasabi ni Eddie na wala silang paraan para tapusin ito, naghanda ang mga tauhan ni Daryl para sa labanan. Kinausap niya sila, sinabing hindi magiging madali ang pagharap sa isang halimaw ng walang magic at itataya nila ang kanilang buhay, ngunit sa kabila nito, handa ang lahat na sundan siya sa labanan. Sa gabi, muli silang matagumpay mula sa kanilang pakikipaglaban sa isang halimaw, at hindi makapaniwala si Eddie na nakaligtas sila. Sinabi niya na aalis siya ngayong naayos na ang kanyang ship, ngunit itinutok ni Daryl ang kanyang pana sa kanya, na sinasabing hindi na kanya ang ship. Inilabas ng kanyang bise-kapitan ang lahat ng mga bihag at sinasabing wala sa kanila ang isang wizard. Pinaghihinalaan ito ni Daryl at alam niya kung anong klaseng lalaki si Eddie. Siya ay nagpasya na arestuhin siya para sa kanyang mga krimen. Ipinahayag niya na kukunin niya ang general ng Holy Knights upang hatulan siya, at pagkatapos ay ikinalulungkot niya ang kasalukuyang kalagayan ng organisasyon kung saan ang mga tao ay hindi nag-aatubili na ilagay sa panganib ang mga inosenteng tao na umakyat sa ranggo. Bumalik sa lungsod ng Artemis, dinala ni Malice si Sith sa isang pagdiriwang. Sinabi niya sa kanya na si Cat Majesty ay nagpupursige ng ilang engrandeng party paminsan-minsan para mapanatiling masaya ang lungsod. Sa palagay ni Sith, siya ay isang masayang tao, ngunit itinutuwid siya ni Dominic na ipinapaliwanag na ang Yellow Cat ay naghahatid ng mga maligayang party na ito upang kumita ng pera mula sa kanilang mga dayuhang bisita, at upang mapanatiling matatag ang mga relasyong pampulitika sa kanila. Walang masyadong brain cells sina Sith at Malice at nasa bakasyon sila ngayon, kaya wala silang naiintindihan. Sinabihan sila ni Dominic na huwag pansinin ito, at hiniling sa kanila na sumali sa karera ng Wallace sa pagdiriwang kung nais nilang kumita ng pera sa paggastos. Sa pag-abot ni Sith upang magparehistro para sa karera, nalaman niyang malaki ang gastos sa pagpaparehistro para dito. Nagsisimula siyang magreklamo tungkol dito nang dumating doon ang isang mayamang spoiled brat, at pinagtatawanan siya dahil sa pagiging mahirap. Ipinakilala siya ng kanyang kasama bilang Nico, ang reynang champion ng broom race. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sith dahil narinig niya na siya ay disipulo ni Alma, at sikat sa Artemis bilang lone wolf na tumangging magtrabaho kasama ang iba pang wizards. Kinukutya siya ni Nico, na sinasabing maaaring siya ay isang mahina na ayaw ipakita sa iba ang kanyang kalunos-lunos na panig, at ikinagalit nito si Sith.
Sinabi niya na siya ay talagang makapangyarihan, at hiniling sa kanya ni Nico na patunayan ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang halaga bilang kanyang alagad. Hinahamon niya si Sith sa karera ng Wallace, at malugod niyang tinanggap ito. Umalis si Nico, at pagkatapos ay sinabi ni Melissa na tila malaki ang tiwala ni Sith kay Alma at nagtanong pa siya tungkol sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang ina at guro, at sinabi sa kanya na ito ay masama ang hitsura at masama ang ugali, ngunit palagi itong nagmamalasakit sa kanya. Di nagtagal, nagsimula ang karera, at nalaman ni Sith kung ano ang hitsura ng mga tunay na Wallace sa palakasan. Si Nico ang may pinakabago at pinakamahal na modelo ng Racing Wallace, at tinutukso niya si Sith na wala siyang pagkakataong manalo. Sumali na rin si Melissa sa karera para suportahan si Sith, at gusto niyang manalo silang magkasama. Nagsimula na ang karera, at si Sith ay nauuna kasama si Melissa. Nagulat ang lahat nang makita siyang mabilis na lumilipad kahit na may lumang Wallace. Muntik na niyang maabyutan si Nico, pero biglang may nagpakita na higanteng robot sa tabi nila. Si Cat Majesty mismo ang nagpapatakbo ng robot dahil ayaw niyang may manalo at maiuwi ang premyong pera. Lumilikha siya ng kaguluhan at pinaalis ang ilan sa mga racer. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsalakay, patuloy na inaatake ang mga magkakarera, at pinapanatili ang espesyal na atensyon kay Sith. Pinuprotektahan siya ni Melissa mula sa ilang mga pag-atake, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang kunin ang mga bagay sa kanyang mga kamay at lumipad patungo sa robot ni Cat Majesty. Inilulunsad ni Sith ang kanyang Punch Titan para tamaan ito, ngunit pinaputukan siya ng robot ng Magic Beam. Iniisip ng lahat na tapos na siya, ngunit natutunan na ni Sith kung paano gumamit ng barrier magic ngayon. Hinaranggan niya ang Magic Beam at sinira ang robot, na pinilit si Cat Majesty na tumakas at sinira ang sarili niyang robot. Itinulak ng pagsabog si Melissa palayo sa kanyang Wallace, ngunit nasalo siya ni Sith at idineklara na sabay silang tatawid sa finishing line. Malapit na matapos ang karera na nangunguna pa rin si Nico. Hinahabol siya ni Sith, ngunit habang bumibilis ang lahat, nawala ng kontrol at nahulog ang kasama ni Nico. Tumawid si Nico sa finish line, ngunit hindi siya pinalakpakan ng mga tao. Lumingon siya upang malaman na nagpasya si Sith na isuko ang kanyang pagkakataong manalo para sa pagligtas sa kanyang mga alipors, at siya lang ang pinupuri ng lahat. Kinabukasan, nasa Mar-Inez Cafe si Dominic na nag-iisip sa kanyang malaking utang, at baka hindi na niya mapapangasawa ang babaeng pinapangarap niya. Tinitingnan niya ang listahan ng mga quest sa kanyang mesa, at tinatanggihan ang lahat ng ito para sa isang kadahilanan or iba pa. Habang itinatapon niya ang mga ito sa hangin, tinawag silang lahat na walang silbi, isang pahina ang bumagsak sa kanyang mukha, at nalaman niyang nagbabayad ito ng magandang halaga para sa pangangaso ng isang halimaw. Tatanggihan na sana ito ni Dominic dahil masyadong delikado, pero si Sith at Melissa ay sumulpat sa tabi niya at binasa ang quest page. Sinusubukan niyang itago ito, ngunit binawi ito ni Mr. Buboy. Binasa nila ang quest at nalaman na ito ay mula sa Rumble Town, na nasa ilalim ng kontrol ng Holy Knights. May nakitang halimaw doon, ngunit ayaw paniwalaan ng Holy Knights ang mga sibilyan, kaya wala silang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa wizards. Nais silang tulungan ni Sith, at si Melissa ay nagsegundahan ng kanyang opinyon, ngunit hindi plano ni Dominic na tanggapin ang quest. Sinusubukan nilang kumbensihin siya dahil maganda ang pera para sa paghuli sa halimaw, ngunit sinubukan ni Dominic na iwaksi ito sa pagsasabing baka ito ay isang kalokohan or bitag mula sa Holy Knights para hulihin sila. Sinabi niya sa kanila na pumunta at harapin ito ng mag-isa kung sila ay mapilit dahil ayaw niyang manganib ang kanyang buhay. Biglang dumating doon si Marina, kinuha ang quest page, at tinanong si Sith kung may balak siyang manghuli ng halimaw. Sinabi ni Marina na magiging mahirap ito, at sinagot ni Sith na kung magtutulungan silang tatlo, hindi ito magiging problema. Sasabihin na ni Dominic na wala siyang pupuntahan, ngunit nagsimulang purihin siya ni Marina, tinawag siyang isang matapang at madamdamin na tao na nagmamadaling tumulong sa mga nangangailangan. Iyon lang ang kailangan niyang gawin para pumayag si Dominic na tanggapin ang quest, at isinumpa niya ang sarili sa pagiging pushover habang inihahanda niya ang kanyang ship para umalis sa misyon. Nandyan din si Yogi para batiin si Sith at hilingin sa kanya na maingat na piliin ang kanyang mga laban. Nagsimula sila sa kanilang paglalakbay sa lalong madaling panahon, ngunit nakita sila ni Daryl at nakipag-ugnayan sa general ng Holy Knights.
Samantala, si Sith ay nagsasaya sa pagsakay habang nakatingin sa paglubog ng araw, ngunit sinabihan siya ni Dominic na bumalik sa ship dahil papasok na sila sa bayan. Sinabi niya na ang bayan ay nasa ilalim ng kontrol ng Holy Knights, kaya hindi nila tatanggapin ang mga wizards doon at hilingin kay Sith na itago ang kanyang mga sungay. Sumunod si Sith at saka nagtanong tungkol sa bayan. Sumagot si Melisande na ito ay isang labi ng industrial age at lahat ng bagay doon ay mas malakas kaysa sa umiiyak na mga sanggol sa isang flight. Sinabi niya sa kanya na dahil ang bayan mismo ay gumagawa ng patuloy na ingay, ito ay tinatawag na Rumble Town. Nakahanap sila ng isang tahimik na lugar sa mga likurang eskinita ng bayan at ipinaroda ang kanilang airship. Hindi mapigilan ni Sith na mamangha sa mga kakaibang bagay sa lungsod. Sinabihan siya ni Dominic na tumahimik dahil maraming tao ang Rumble Town, at maaaring iulat sila ng mga tao sa Holy Knights. Ngunit nalaman nilang walang tao sa malapit. Hinahanap nila ang address ng kanilang kliyente, ngunit mahirap malaman kung nasaan sila sa Malamaze na bayan. Napaluhod si Dominic dahil sa lahat ng usok, at habang nagpa siya ang grupo na magpahinga, nalaman ni Melisande na nawawala si Mr. Buboy. Kaya umalis sila ni Sith para hanapin siya, at nakita nila siya sa isang madilim na eskinita. Nagagalit siya sa kanyang master sa pag-iwan sa kanya, at binigyan siya ng ilang masasakit na sampal. Nang sinabi ni Sith na dapat silang bumalik ngayon, may isang bagay na mabilis na tumawid sa kalsada sa likuran niya. Sinabi ni Melisande na ito ay ang halimaw, at agad nilang hinanap ito. Hindi nila kayang makipagsabayan sa bilis ng halimaw gamit ang kanilang mga wallis, at tinambangan sila nito at pinalipad sila gamit ang mahika ng hangin. Habang nakabawi sila ng balanse, itinuro ni Melisande na mayroong dalawang magkaparehong halimaw. Muli nila siyang inatake, at nagpa siya si Sith na harapin sila ng direkta. Siya ay sumusugod patungo sa kanila at siya ay na-charge ang kanyang magic attack, habang iniiwasan ang kanilang wind magic. Naalala niya ang mga salita ni Yogi upang isipin ang pinakamalakas na bagay sa kanyang isipan bago umatake, at iniisip ni Sith si Alma bago ilunsad ang kanyang bagong hakbang na tinatawag na Skull Attack. Ang malakas na pag-atake ay natalo ang isang daga na halimaw, at ang isa pa ay lumapit upang takpan ito. Naghahanda na rin si Sith na talunin ito, ngunit biglang may tumugtog ng flute, at agad na umatras ang mga daga ng makarinig ng pamilyar na tunog. Nagpa siya si Sith na sundan sila at hiniling kay Melisande na sundan sila mula sa langit at maglagay ng bitag. Sumakay siya sa kanyang wallis at naghanda ng panibagong pag-atake, ngunit biglang tumakbo ang 12-dosenang rat monsters. Lahat sila ay patungo sa iisang direksyon na parang na-hypnotize. At habang iniisip ni Sith na hulihin silang lahat, may humawak sa kanya at hinayla siya sa gilid. Nabangga si Sith sa pader at nasira ang kanyang wallis. Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan, at nakakita ng isang lalaking nagko-cosplay bilang isang mommy na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang kaugnayan sa mga halimaw. Tinanong siya ni Sith kung sino siya at kung ano ang gusto niya, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang ang wizard na si Grimo. Inaangkin niya na ang mga halimaw na daga ay kanyang biktima, at maaaring may hawak silang mga pahiwatig sa isang misteryo na gusto niyang lutasin. Muli niyang hiniling kay Sith na sabihin sa kanya kung ano ang plano niyang gawin sa mga halimaw, at sumagot siya na wala siyang masasabi sa isang misteryong tao na tulad niya. Si Grimo ay naglabas ng isang maitim na espada mula sa kanyang kamay at nagbanta na aatakehin si Sith na naghahanda na unang umatake. Siya ay inatake bago niya matamaan ang mommy, ngunit hindi siya sumuko at umatake gamit ang meteor drop na madaling na-counter ni Grimo. Umatake si Sith sa pamamagitan ng isang sipa, ngunit hinaranggan ito ng kanyang kaaway at inatake siya ng malapitan gamit ang isang malakas na spell. Sinabi niya sa lalaki na sumuko, ngunit hindi pa siya handang gawin iyon at ginamitan siya ng skull attack. Sinasalungat din ito ni Grimo, at ang banggaan ng kanilang mga spell ay nagre-resulta sa isang malaking pagsabog. Nakita ito ni Melisande at nagmamadaling pumunta kay Sith naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kalaban. Hindi siya makapaniwala na naiwasan niya ang lahat, ngunit bago nila maipagpatuloy ang kanilang laban, ipinahayag ni Grimo na gumawa sila ng sobrang ingay at darating ang mga tao rito sa lalong madaling panahon. Idineklara niya na medyo nahihiya siya, kaya aalis muna siya, ngunit nangako na makikipagkita ulit siya kay Sith. Sa sandaling umalis siya, ang mga mamamayan ng lungsod ay pumunta doon kasama ang ilang Holy Knights na nakita sina Sith at Melisande na tumatakbo palayo.
Ang mga sundalo ay nataranta at nagmamadaling ipaalam sa kanilang Captain Conrado ang tungkol dito, na humiling sa lalaki na gumawa ng 1,000 push-up dahil mukhang masyado siyang nababalisa. Hiniling niya sa kanya na ihatid ang kanyang ulat habang gumagawa ng mga push-up, at nalaman niya na sinira ng 2 wizard ang isang gusali sa lungsod. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Conrado, habang idineklara niyang dumating na ang oras para manghuli ng wizards. Hindi nagtagal, lahat ng Holy Knights ay pinakilos para hulihin ang mga wizard na nagtatago sa isang basurahan. Nagalit si Dominic kay Sith dahil sa ginawa niyang miserable ang sitwasyon para sa kanilang lahat. Patuloy siya sa pagsasabi na kasalanan ito lahat ng pera. Ipinaalam niya sa kanya na napakaraming halimaw, at nagsimulang mangarap si Dominic na yumaman at pakasalan si Marina kung mahuli nilang lahat ito. Samantala, si Conrado ay naghahanda na mismong hulihin ang wizards nang makita niyang nagre-relax si Daryl sa kanyang sala. Si Daryl ang superior niya noon, pero hindi siya kumuha ng kahit anong promosyon, at ngayon ay nasa parehong ranggo na sila. Hindi natutuwa si Conrado na makita siya rito, at hinihiling niyang malaman kung ano ang ginagawa niya sa kanyang lungsod. Sinabi sa kanya ni Daryl na siya ay naghahanap ng ilang mga wizard na nakawala, at sinagot ni Conrado na sila ang naging sanhi ng pagkawasak kagabi. Ipinahayag niya na siya ang mahuhuli sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Daryl na mayroon siyang direktang utos mula sa general mismo na huwag makialam sa mga wizard. Siya ay nainis sa pagdinig na hindi siya pinapayagang makuha ang wizard sa kanyang sariling kuta, at pagkatapos ay banayad na minanipula siya ni Daryl upang gawin ang gusto niya. Sa kabilang banda, inabot ni Sith at ng kanyang mga kaibigan ang taong nagpadala sa kanila ng kahilingan. Sa una ay tumanggi siyang malaman ang anumang bagay tungkol dito, ngunit pinagbantaan siya ni Melissa na papasukin sila. Nang nasa bahay na sila, sinabi ng asawa ng lalaki sa kanilang mga bisita na nakakita ng halimaw ang kanyang panganay na anak na si Tejiro at nakipag-ugnayan dito. Iniisip ni Sith at ng kanyang mga kaibigan na nasawi na ang bata, ngunit lumabas si Tejiro ng kanyang silid upang ipakita na buhay pa siya. Sinabi ni Dominic na siya ay talagang mapalad na nakaligtas sa pakikipag-ugnay sa halimaw, ngunit pagkatapos ay nagsimulang bumahing ang batang lalaki ng purple snot na siyang sumpa na nakuha niya. Nakipag-usap si Dominic sa mga magulang ng bata, na nagsasabing ang mga Holy Knights ay hindi naniniwala sa kanila na may isang halimaw sa lungsod dahil lamang sa sila ay mga immigrant. Nangangamba ang lalaki na kapag nalaman ng mga Holy Knights ang tungkol sa kanyang anak na nahawahan, aalisin nila siya, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik si Dominic at ang iba pa. Hindi ito matitiis ni Sith at ipinahayag na aalagaan niya ang lahat ng mga halimaw, at nag-aalok si Tejiro na ipakita sa kanya kung saan sila mahahanap. Habang naglalakad sila sa paligid ng bayan, sinabi sa kanila ni Tejiro na isang higanteng halimaw lang ang kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Melissa na ang malaki ay dapat ang pinagmulang halimaw na maaaring makahawa sa mga tao at lumikha ng mga offspring, na mas maliit at hindi makakahawa sa sinuman. Dinala sila ni Tejiro sa isang inabandonang pabrika kung saan siya ay inatake ng halimaw, at pinasalamatan siya ni Sith at hiniling sa kanya na ipaubaya ang lahat sa kanya. Pumuslit sila sa pabrika habang binubuksan ni Sith ang isang pinto, nakakita siya ng mukhang zebra na puno na may kumikinang na mga dahon. Ilang beses na niya silang nakita noon kasama si Alma, na nagsabi sa kanya na tumutubo ang mga punong ito kung saan naruroon ang mga halimaw, ngunit hindi pa siya nakakita ng anumang punong mas malaki kaysa rito. Sabi ni Dominic, matagal na siguro sa lugar na ito ang pinagmulan ng halimaw para lumaki ang puno. Biglang umugong ang lupa, at lumabas sila ng pabrika upang makita ang mga Holy Knight na lumilikas ng mga sibilyan. Inutusan nila silang pumunta lamang sa ilang lugar, at nagbabanta na huhulihin ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos. Nalaman ni Dominic na ang bayan ay hindi matatag at ang mga tao ay inililipat sa mga partikular na lugar upang balansehin ito ng maayos. Gusto rin niyang pumunta sa mga safe zone, ngunit sinabi ni Sith na dapat silang maghintay dito dahil una nilang nakatagpo ang halimaw noong walang laman ang bayan. Patuloy silang nanonood mula sa langit, at hindi nagtagal ay lumabas ang mga halimaw. Sinabi ni Melissa kay Sith na kung maaari nilang tipunin ang mga halimaw sa isang lugar, maaari niyang makuha ang mga ito, at siya ay tumalon mula sa walls at inaatake ang isang grupo ng 3 halimaw. Nakuha niya ang mga ito sa ilalim ng mga durog na bato sa kanyang pag-atake, ngunit habang siya ay tumatawa, ginamit ng isang daga ang buntot nito upang atakihin siya gamit ang mahika ng hangin.
Sinubukan ni Sith na kontrahin ito ng isang meteor drop, ngunit ang kanyang pag-atake ay sumasabay sa kanya. Si Melissa at Dominic ay sumugod sa kanyang tulong, ngunit sinabi niya sa kanila na hulihin ang mga halimaw bago sila makatakas. Sinabihan siya ni Melissa na harapin sila ng kaunti habang naghahanda siya para sa espesyal na mahika. Hinawakan ni Sith ang mga halimaw at nakalabas sa danger zone nang ginawa ni Melissa ang kanyang mahika, na nakulong ang mga daga sa isang gravity cage. Lahat ay masaya at nagsimulang mangarap tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin sa pera mula sa paghuli sa mga halimaw. Ngunit sinabi ni Melissa na kailangan pa rin nilang i-seal ang mga ito sa loob ng mga espesyal na scrolls. Habang pinapasaya siya ni Sith at Dominic, mas maraming halimaw ang patuloy na bumababa mula sa itaas papunta sa gravity prison. Iniisip nila na sa wakas ay mababayaran na nila ang kanilang utang ngayon, ngunit biglang dumating si Grimo mula sa langit at pinapaslang niya ang mga halimaw gamit ang lason, na sinira ang kanilang mga pangarap. Nalaman na niya ngayon na plano ni Sith na hulihin ang mga halimaw ng buhay, at tinanong niya si Sith kung ginagawa niya ito sa utos ng isang babae. Sinabihan siya ni Sith na huminto sa pagsasabi ng kalokohan at naghahanda na atakihin siya, ngunit umalis si Grimo, na binanggit na wala siyang interes sa kanya. Sinabi ni Dominic kay Melissa na igapos siya ng kanyang kadena, at ginawa niya iyon, ngunit ang kanyang kadena ay nahawakan lamang siya at pagkatapos ay bumalik. Sinasabi ni Melissa na siya ay minarkahan ngayon, at aabisuhan sila sa tuwing malapit siya sa kanila. Sa susunod na gabi, nababalisa pa rin si Sith tungkol sa pagpaslang ni Grimo sa mga halimaw na nahuli nilang buhay, at naniniwala si Dominic na siya ay medyo mapanganib. Sa palagay niya, siya ang nasa likod ng pagkawala ng maraming mamamayan nitong mga nakaraang araw at iniisip niyang dapat silang umiwas sa kanya. Masama ang pakiramdam ni Dominic pagkatapos ng lahat ng pagtakbo at pagtatago, at sinabi niya kay Sith na babalik siya sa Artemis kinabukasan dahil hindi na niya kaya. Wala siyang narinig na dahilan, pero tinanong siya ni Sith tungkol sa simbolo sa noo ng mga daga na halimaw kanina. Sumagot si Dominic na ang lahat ng mga halimaw ay may marka sa kanilang mga katawan sa isang lugar, at sinaliksik niya iyon ng maraming taon nang walang anumang resulta. Gayunpaman, alam niya ang isang bagay, kung ang marka ay kumikinang, nangangahulugan ito na ang mga halimaw ay kinokontrol ng isang wizard. Nagulat dito si Sith, at sinabi ni Dominic na ang mga taong ito na kumokontrol sa mga halimaw ay tinatawag na mga abominators, at sila ay itinuturing na mga kaaway ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, nagpaplano si Conrado ng kaguluhan sa bayan gamit ang ilang clown sa teatro na nag-uudyok sa mga tao laban sa mga immigrant. Nakita ni Daryl ang lahat at hinarap si Conrado tungkol dito, na sinasabing uulitin niya ang isang malaking trahedya mula sa nakaraan kung magpapatuloy siya sa kanyang masasamang pakane. Wala siyang pakialam sa kanyang opinyon at idineklara na ang mga immigrant at ang mga nahawahan ay hindi niya mga mamamayan, at lilinisin niya silang lahat. Tinanong siya ni Daryl kung abala siya sa kanyang mga plano sa genocide kaya hinahayaan niya ang mga halimaw na hindi napapansin, ngunit hindi na niya mapipigilan pa si Conrado dahil wala siyang konkretong patunay. Nagpasya siyang huwag makialam sa kanyang plano dahil ang Rumbletown ay kanyang teritoryo, ngunit sinabi niya sa kanya na sa lalong madaling panahon ang general ng Holy Knights ay darating dito kasama ang 4 na paladins. Si Conrado ay nagulat at tinanong ang dahilan para doon, at sinagot ni Daryl na ito ay dahil naniniwala ang general na ang Horn Wizard ay lubhang mapanganib, at plano niyang harapin siya ng personal. Napagtanto ni Conrado na siya ay nababalisa kung ang general ay nakakita ng anumang mali sa bayan, at nagpasya siyang pabilisin ang kanyang mga plano at lumikha ng kaguluhan sa lungsod bago siya dumating, gamit ang mga wizard upang magdulot ng kaguluhan. Sa kabilang banda, naghahanda na si Dominic para umalis papuntang Artemis, at tinanong siya ni Sith kung iiwanan na lang ba niya ang lahat ng tao rito. Sinabi ni Dominic na tapos na siyang mamuhay sa panganib, at habang ipinapahayag ni Sith na mananatili siya at haharapin ang mga halimaw, sinabihan niya siyang gawin ang gusto niya. Nakahinga siya ng maluwag, at iniisip ni Melissa kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakaramdam ng gutom si Sith at naisip niyang pumunta sila sa kinaroroonan ni Tajiro at kumain. Gayunpaman, nang makarating sila sa kanilang bahay, nalaman nilang nasira ito ng husto sa isang away, at lahat ay nawawala. Isang kapitbahay ang pumunta doon at ipinaalam sa kanila na ngayong umaga ay sinimula ng mga awtoridad na tipunin ang lahat ng mga nahawaang tao at mga immigrant, na inaakusahan silang nagsimula ng isang paghihimagsik, at si Tajiro at ang kanyang pamilya ay nahuli rin.
Nag-aalala si Sith sa kanila, at agad siyang nagmadali upang iligtas sila sa town square. Kinausap ni Conrado ang mga tao na nagsasabi sa kanila na ang mga immigrant ay kasangkot sa mga nahawahan, at sa mga wizard na nagbabalak ng pag-atake. Ipinaalala niya sa kanila ang isang pagsubok 15 taon na ang nakakaraan, at sinabi sa kanila na narito ang mga tagalabas upang nakawin ang kanilang mga trabaho, kanilang tahanan, at kanilang buhay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Conrado na poprotektahan niya sila, at hihilingin sa mga mamamayan ang kanilang tulong sa paglilinis ng lahat ng mga immigrant upang linisin ang kanilang lungsod. Ang mga mandurumog ay galit na galit ngayon, at sila ay sumugod patungo sa immigrant settlement na naglalayong tapusin sila. Nakita ni Daryl ang lahat, at nagpasya siya na dapat siyang makialam kahit papaano. Hinahanap din ni Sith at Melissa ang pamilya ni Tejiro mula sa langit, at nag-aalala sila tungkol sa kaguluhan sa publiko. Naipit din si Dominic sa syudad dahil sa kaguluhan. Habang sinusubukan niyang maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan, nahanap niya ang pugad ng mga daga na halimaw. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng mga Holy Knights ng bayan kapag ang isang halimaw na pugad ay nasa napakalinaw na lugar. Hindi siya maaring tumakas na parang duwag pagkatapos na makita ito, at nagpa siya na sabihin kay Sith ang tungkol sa pugad, ngunit isang Holy Knight ang dumating doon at inaresto siya dahil nakakita siya ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Samantala, nahuli na si Tejiro, at susunugan na siya ng galit na mga tao. Nagmamakaawa siya sa kanila na huminto, ngunit naninindigan silang tapusin siya dahil nahawa siya. Biglang dumating si Sith sa pinangyarihan at hinawakan ang isa sa mga tao, na sinasabi sa kanya na siya ay nahawaan ngayon. Nagtakbuhan ang lahat dahil doon, at inaalo ni Sith si Tejiro bago dumating si Melissa para kunin sila. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, tinanong ni Sith si Tejiro tungkol sa kanyang mga magulang at nalaman na kinuha sila ng mga Holy Knights. Iniisip ni Melissa na may nag-uudyok sa kaguluhan, at naniniwala si Sith na iyon ang lalaki na nagngangalang Conrado. Biglang nahanap sila ng mga tao at sumugod sa kanila. Hiniling ni Sith kay Melissa na tulungan silang makatakas, ngunit lumipat siya sa kanyang kakaiba na personalidad at ipinahayag na kung sinusubukan ng mga tao na tapusin sila, dapat silang lumaban. Sinusubukang kumbansihin ni Sith na kailangan lang nilang harapin si Conrado, ngunit dahil hindi ito nakikinig, binuhat na lang siya nito at nagsimulang tumakbo. Sinabi niya na hindi sila dapat manakit sa mga tao at tumutok lamang sa pangunahing salarin, nang biglang may lumilipad na bola ng kanyan patungo sa kanila. Inayos na ni Conrado ang kanyang artillery unit, at personal na dumating upang harapin ang wizards bilang huling bahagi ng kanyang plano. Sinabi niya sa kanila na mapayapa silang sumuko or maglulunsad siya ng isang todo atake sa kabila ng mga sibilyan na naruroon sa pinangyarihan. Galit na galit si Sith at inatake ang mga Holy Knights, ngunit hinaharangan ng kanilang mga shield ang kanyang mga pag-atake. Habang tumatalon sa kanya ang swordsman, dumating si Melissa at iniligtas ang kanyang buhay. Si Conrado mismo ay sumali sa labanan na may hawak na isang higanteng lance at inatake si Sith dito. Sinubukan ni Melissa na i-back up siya, ngunit dumating si Daryl sa eksena at inalis ang kanyang wand mula sa kanyang mga kamay. Gustong lumaban ni Sith ngunit itinuro ni Conrado na nahuli na nila si Dominic at sinabihan siyang huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Pagkatapos ay inutusan niya si Melissa na itapon din sa bilangguan at inihampas si Sith sa lupa. Sinabihan siya ni Daryl na huwag maging masyadong magaspang sa lalaki dahil kailangan siya ng general na buhay, kaya tinanggal ni Conrado ang kanyang guwantes, sa pag-aakalang hindi siya makakagamit ng mahika kung wala ang mga ito. Binigyan siya ni Daryl ng banayad na babala tungkol sa hindi minamaliit ang lalaki, at pagkatapos ay umalis sa eksena. Nakatanggap si Conrado ng mensahe na nawawalan na ng kontrol ang publiko, at nakakuha siya ng magandang ideya para harapin sila. Dinala niya si Sith sa paninirahan ng mga immigrant na nasunog, at iniharap si Sith sa harap ng galit na mga mandurumog, na ipinahayag na siya ang mastermind ng potensyal na pag-atake ng malaking takot. Mayroon din sa kanya si Tejiro at ipinahayag niya na ang mga immigrant ay nagtatago ng pugad ng mga halimaw sa mga slum. Sumigaw si Sith na mali sila at may isang tinatawag na abominator ang kumokontrol sa kanila, at napangiti si Conrado habang sinasabi sa kanya na tama siya. Pagkatapos ay kinausap niya ang mga mandurumog at sinabi sa kanila na kailangan nilang lipulin ang mga immigrant ng walang awa, at lahat sila ay sumasang-ayon sa kanya.
Gayunpaman, isinara niya ang mga tarangkahan ng mga slum na nandoon pa rin ang mga mandurumog, at ipinahayag na masasawi din sila sa mga slum upang manatiling ligtas ang lungsod. Sinisigawan siya ng mga tao, ngunit inutusan niya ang mga kanan na magpaputok. Galit na galit si Sis sa kanya, sinuntok siya sa mukha, at pinabagsak siya. Hindi makapaniwala si Conrado na kaya niyang gumamit ng mahika nang wala ang kanyang guwantes, ngunit hindi na iyon mahalaga. Umiinom siya ng ipinagbabawal na inumin at biglang nag-buff up ngunit nawala ang kanyang buhok bilang side effect. Pinaputok ng kanyang mga sundalo ang mga kanan sa kanyang utos, ngunit biglang huminto ang mga cannonball sa himpapawid, at dumating si Grimo sa tabi ni Sith, hinihigop ang lahat ng mga cannonball sa kanyang katawan. Sinabi niya kay Sith na kailangan nilang mag-usap, at itinali ang isang benda sa kanyang braso bago siya tinanong kung siya ay nauugnay sa isang abominator na may flute. Sumagot si Sith na wala siyang ideya kung sino ang kanyang pinag-uusapan, at tinanong siya ni Grimo kung bakit siya nakikipagtulungan sa mga halimaw ng daga noon. Sinabi sa kanya ni Sith na hinuhuli lang nila ang mga halimaw ng buhay, at pinagkakatiwalaan siya ng mommy cosplayer. Ipinutok niya ang mga kanya na hinihigop niya sa kanyang katawan at inalis ang buong artillery sa isang iglap. Tinanong siya ni Sith kung bakit niya sila tinutulungan, at humingi ng tawad si Grimo sa kanya dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila kanina. Ipinaliwanag niya na narito siya para maghanap ng babaeng may flute na kayang kontrolin ang mga halimaw, at napagkamalan niyang mga kaalyado niya si Sith at ang kanyang grupo. Biglang umihip ang malakas na hangin patungo sa clock tower, at nasa ibabaw nito ang babaeng may flute at ang kanyang mga halimaw na daga. Kinokolekta niya ang lahat ng magic sa rehiyon, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang halimaw na army na salakayin ang lungsod. Agad na kumilos si Grimo at nagmamadaling pigilan siya, at nagpasya si Sith na sumama sa kanya pagkatapos sabihin kay Tajiro na magtago sa isang lugar. Gayunpaman, nagngangalit pa rin si Conrado upang tapusin ang kanilang laban, at tumalon siya sa kanyang lokasyon gamit ang kanyang lance. Sinabi sa kanya ni Sith na walang oras upang makipag-away kapag ang bayan ay nasa panganib, ngunit sinabi sa kanya ni Conrado na wala siyang pakialam at siya ang nag-hire sa babaeng abominator para gawin ang maruming gawain para sa kanya. Sa pamamagitan nito, naghahanda siya para sa laban at umatake na hineranggan ni Sith gamit ang kalasag. Madaling nabasag ang kalasag, at habang sinusubukan ni Sith na salakayin si Conrado, tinatanggal niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang lance na gawa sa puting pilak, na ganap na nagpapawalang bisa sa mahika. Si Conrado ang nangunguna sa laban at idiniin si Sith ngunit nagalit nang itinuro niya ang kanyang hindi maganda na mahabang bigot. Nagtatago si Tajiro habang pinapanood niya silang mag-away, at naisip niya na dapat niyang lampasan ang mga ito para buksan ang mga gate na nagpapanatili sa lahat sa danger zone. Sa kabilang banda, patuloy na lumalala ang kalagayan ni Dominic sa kulungan, at nalaman ni Melissa na wala itong pulso. Siya ay umiiyak na siya ay nasawi, at pagkatapos ay biglang isang kalasag ang tumama sa hole at nabuksan ito. Nagluluksa pa rin si Melissa sa pagkasawi ng kanyang kaibigan. At ang kanyang alaga ay dinala ang kanyang wand at tumuturo patungo sa daga na tumatalo sa dalawang sundalo sa malapit. Nagpasya si Melissa na hindi siya mauupo dito at iiyak lang, at lumabas siya upang harapin ang isang halimaw. Sinabi niya na hindi na niya hahayaang may masawi sa kanyang pagbabantay. Nakipag-away siya sa mga halimaw sa kanyang daan ngunit napunta sa isang lugar kung saan pinangungunahan ni Daryl ang kanyang mga tauhan. Itinutok niya ang kanyang pana, ngunit ginagamit niya ito upang takutin ang isang halimaw na umaatake sa kanya mula sa likuran. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag pansinin ang wizard ngayon at harapin ang mga halimaw dahil iyon ang mas priority. Sumugod si Grimo at tinatapos ang lahat ng mga halimaw sa kanyang paraan, ngunit nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ngayon ng dalaga ng flute at kung may engranding Pocahontas sa likod ng kanyang mga aksyon. Biglang nag-iipon ng sapat na mahika ang babae at gumawa ng isang spell na pinaparinig ang kanyang boses sa buong bayan. Sinasabi niya sa mga tao na ang kaguluhan ngayon ay katulad ng trahedya 15 taon na ang nakakaraan, at ang kulang na lang ay ang paglubog ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ipinahayag niya na gagawin niya iyon at lumikha ng isang bagyo sa paligid ng clock tower, na nagpapabilis sa pagpapatunog sa kampana. Bumalik sa lokasyon ni Sith na pagtanto ni Tajiro na dapat niyang buksan ang gate anuman ang mangyari at sumugod sa larangan ng digmaan. Sinubukan siyang atakihin ni Conrado, ngunit hinawakan ni Sith ang kanyang sibat at binigyan ng pagkakataon si Tajiro na tumakas, ngunit nabigo siyang buksan ang magkabilang gate.
Nagpapatuloy ang labanan at pinasabog ni Sith ang kanyang mga mahika na pag-atake kay Conrado, na naitaboy silang lahat gamit ang kanyang sibat. Habang siya ay tumigil upang ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan, ibinato ni Sith ang kanyang bote sa kanyang mukha bago siya hinampes ng isang kit na pinalakas ng magic power. Sa paggawa niyan, kinuha niya ang bigot ni Conrado at kinukutsa siya. Kalmado ang captain sa kabila ng maalamat na pag-atake na natanggap niya, dahil napagtanto niyang nasa limitasyon niya si Sith. Ibinagsak niya ito sa lupa, at ilang sandali pa, ang kampana ng tore ay nabunot dahil sa unos na nagpapalipad dito. Sinabi ni Sith na ang lupa ay guguho kahit saan ito tumama, at si Conrado ay tumawa, na nagsasabi na ito ay nakaprogram na tumama sa mga slums. Sa tingin niya ay matutupad na ang matagal na niyang ambisyon ngayon, ngunit hindi niya alam na may ibang plano ang dalagang may flute. Ang dambana ay bumagsak sa pangunahing bahagi ng lungsod kung saan matatagpuan ang lahat ng mahahalagang bagay. Kinilabutan si Conrado habang nakikita niya ito at nagtataka kung bakit nangyayari ito, nang biglang tumawa ang babaeng may flute at nagpas siyang sabihin ang kwento ng kanyang pinagmulang kontrabida. 15 taon na ang nakalilipas, 4 na infected na bata ang kinuha mula sa kanilang mga tahanan upang gawing mga sandata para labanan ang mga halimaw, at ang batang babae na nagngangalang Hilda ay isa sa kanila. Sila ay itinapon sa bilangguan at pinilit na mamuhay sa malupit na mga kalagayan, at pagkatapos ay isang araw ang mga sibilyan ay nagsimulang humiling na siya ay pumaslang. Takot na takot sila, ngunit isang mabait na matandang knight ang tumugtog ng kanyang flute ng masama para patawanin sila. Niregalo niya ang flute sa mga bata, at nagsimula silang lumapit sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi nagustuhan ang mga pag-unlad na ito. Ito ang nakababatang Conrado na kinasusuklaman ang mga immigrant at ang nahawahan ng buong puso. Binyantaan niya ang mga nahawahan, ngunit nahuli siya ng matandang knight at sinabihan siyang tratuhin ang lahat bilang kapwa-tao. Habang siya ay umatras sa oras na iyon, si Conrado ay nagsagawa ng isang masamang plano. Kumilos siya bilang isang misteryosong katulong at pinalaya ang namumuong mga wizard habang sinasabi sa mga tao ang kanilang pagtakas. Nakulong sila sa sandaling makarating sila sa lungsod, at si Hilda lamang ang nakaligtas sa pag-atake ng galit na mga mandurumog. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng mabait na kabalyero at ibinalik ngunit hindi pa rin nakontento si Conrado. Di nagtagal, nahulog ang isang halimaw na itlog mula sa langit na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Kinumbinsi ni Conrado ang mabait na knight captain na hayaan siyang manguna sa mga paglikas, at hiniling sa kanya na gamitin ang tulong ng wizard girl upang labanan ang halimaw. Habang inilabas ng knight si Hilda, inatake siya ni Conrado mula sa likuran. Tatapusin din sana niya ang babae, ngunit inipit siya ng knight sa dingding gamit ang kanyang huling hininga, na nagbigay ng pagkakataon kay Hilda na makatakas. Tumakbo siya ng mabilis pero natapilok siya at natumba. Habang umiiyak, bigla niyang nakita ang kanyang flute at nagpas siyang patugtugin ito dahil wala na siyang ibang magagawa. Sa sandaling iyon na-activate ang kanyang kapangyarihan, at dinala ng kanyang mahika ang lahat ng mga daga na halimaw sa kanya. Natakot siya nang makita sila sa una, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang hindi sila nandito para saktan siya. Nalaman niya na gusto nila ang kanyang musika, at makita silang nasasaktan at miserable, natanto niya na sila ay katulad niya at ng kanyang mga kaibigan. Pinasadahan sila ng batang babae, at nang magsimulang magpasabog ang mga Holy Knights sa kanilang mga kanyan patungo sa kanila, dinala siya ng mga halimaw sa ligtas na lugar. Gayunpaman, isang bahagi ng bayan na kinaroroonan ng immigrant ang gumuho dahil sa reckless attack, at doon na nagyelo ang kanyang puso. Ngayon siya ay bumalik para sa paghihiganti. Narinig na ng lahat ang kwento ng masasamang gawain ni Conrado, at wala siyang kahihiyang ipahayag ang kanyang pagkamuhi sa mga immigrant at handa siyang isakripisyo ang mga normal na tao para mapuksa sila. Ang mga tao ay biglang nagsimulang sampain siya pagkatapos malaman ang kanyang tunay na intensyon, at iniisip nila na si Hilda ay nasa kanilang panig. Sinabi niya sa kanila na hindi na sila maaaring magkamali dahil tatapusin din niya silang lahat para sa kanilang mga kasalanan. Inatake niya ang mga tanikala na nagpapanatili sa isang bayan, at nagreklamo ang mga tao na wala silang kinalaman sa kanyang paghihiganti. Nainis sa kanila si Hilda, na tinatawag silang parehong nagkasala sa pagtatangkang pumaslang ng mga inosenteng tao at idineklara silang kanyang kaaway. Nang malapit na niyang harapin ang pangwakas na atake, dumating si Grimo sa eksena at iwaksi ang kanyang mahika, na nagsasabi na kailangan niyang magtanong sa kanya.
Sinamantala ni Conrado ang pagkakataong ito at inutusan ang kanyang mga sundalo na pasabogan ang slum ng mga natitirang pampasabog na mayroon sila, at sumunod sila. Galit na galit si Sith matapos marinig ang katotohanan, at tinawag niya si Conrado na pinakamahinang tao sa Rumbletown na hindi makakamit ang isang bagay nang hindi nililinlang ang mga tao. Ito ay tumama sa isang nerbyo sa kalbong lalaki, at siya ay sumugod patungo kay Sith na hinampes ang kanyang sibat gamit lamang ang isang kamay. Nagulat si Conrado at inatake siyang muli, ngunit hindi napinsala ni Sith, at gumamit siya ng magic power upang ilunsad muli ang kanyang sarili sa labanan. Ang kanyang suntok ay nagtulak kay Conrado pabalik, at isang malakas na suntok ang natamo niya sa kanyang tiyan at pagkatapos ay isa sa kanyang mukha. Hinatake ni Conrado si Sith ng buong lakas, ngunit itinoon niya ang magic sa kanyang mga kamao upang harangan ang sibat. Inatake siya ni Conrado sa hangin at pagkatapos ay inatake ang kanyang ulo ng sibat upang tapusin siya, ngunit habang hinihila niya ito pabalik, nalaman niyang naabsorb ni Sith ang pag-atake tulad ng ginawa ni Grimo sa mga cannonball. Kinokolekta ni Sith ang lahat ng magic power na kaya niya at inilunsad ang lahat patungo kay Conrado. Hinaharangan niya ito ng kanyang sibat, ngunit hindi ito nakatiis at nabasag, naiwan siyang walang harang. Pagkatapos ay naghatid si Sith ng isang mapangwasak na pag-atake sa kanyang mukha, na tinatalo siya ng tuluyan. Habang naaalis ang alikabok, hinugot ni Sith ang sibat mula sa mga benda at nawalan ng malay. Ang kanyang pag-atake ay nawasak din ang pader, at ang mga mamamayan ay tumakbo pabalik sa kanilang mga tahanan habang si Tanjiro ay muling nakasama ang kanyang pamilya. Tumayo si Sith at nagsimulang umalis, ngunit nagpakita si Daryl sa likuran niya at sinabi sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pag-aresto. Ang mga kadena na humahawak sa bayan ay nagsimulang maputol, at sumigaw si Sith na hindi ito ang oras para arestuhin siya kapag ang mga tao ay nasa panganib. Tinanong niya si Daryl kung anong klaseng Holy Knight siya kung hindi niya maituwid ang kanyang mga prioridad, at tinanong niya ito kung maaari pa ba niyang isipin ang kanyang matinding pangarap niya. Ipinahayag ni Sith na tiyak na sisirain niya ang Radiant, at humanga sa kanyang determinasyon, hiniling sa kanya ni Daryl na harapin ang isang wizard na kumokontrol ng halimaw, na sinasabi sa kanya na siya ay maaaresto kaagad pagkatapos nito. Nakikipag-away na si Grimo sa kanya, at sa kabila ng pagiging mas makapangyarihan at sanay kaysa sa kanya, hindi siya makakalaban sa labanan. Tinanong siya ni Grimo tungkol sa kung sino ang nagturo sa kanya ng sining ng pagkontrol sa mga halimaw, ngunit hindi siya nito sinagot. Nagpadala siya ng smoke screen patungo sa kanya, at habang naalis ito, nasa dulo siya ng kanyang espada. Nagsabi siya ng dalawang pangalan, nagtatanong kung kakilala niya ang mga ito, ngunit dahil hindi tumugon si Hilde, napagtanto niyang hindi siya kasali sa kanila. Sinabi ni Grimo na tatapusin lang niya ang mga halimaw at aalis sa pagkakataong iyon, ngunit nagalit siya nang marinig ito at inaatake siya ng nakatagong talem. Sa sandaling makita niya ang kanyang dugo, si Grimo ay nabigla at tumakbo palayo. Sa kabilang banda, si Melisse ay walang malay at nagising nang inalag siya ni Mr. Buboy. Sa palagay niya ay nabigo siyang muling protektahan ang kanyang mga kaibigan, at ang mga traumatikong alaala ay nagpapabigat sa kanyang puso. Dahil sa matinding emosyon, siya ay naging isang kakaibang Melisse at nagsimulang atakihin ang mga halimaw ng daga ng walang awa. Nilapitan siya ni Sith mula sa likuran, at muntik na niya itong tapusin ngunit huminto sa huling sandali nang makita siya. Bumalik siya sa normal at niyakap siya habang umiiyak na nasawi si Dominic. Sinabi sa kanya ni Sith na kasama niya si Dominic at inilabas ang isang sanggol na kamukha ni Dominic. Nagulat si Melisse nang makita siya, at ipinaliwanag ni Sith na habang tumatakbo siya sa paligid ng bayan kanina, nakita niya ang bangkay ni Dominic. Pero pagkatapos, nagpakita si Baby Dominic mula sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang kanyang sumpa ay parang mga insekto. Tuwang-tuwa si Melisse at inindayog si Dominic. Pagkatapos ang kanyang wand ay biglang kumikinang, at isang bola ng liwanag ang lumabas mula rito. Sinabi ni Melisse na iyon ang tracker na inilagay niya kay Grimo, at makalipas ang ilang sandali, nanggaling siya sa direksyon kung saan napunta ang light ball. Sinabi niya sa kanila na hindi na siya ang kanilang kaaway, at binalaan sila tungkol kay Hilda at sa kanyang mga halimaw. Sinabi niya kay Sith na napakalakas na mga kaaway para sa kanya, at sinabihan siyang umatras habang pinapaslang niya ang lahat ng halimaw. Sinabi ni Sith na hindi niya iyon papayagan, at tinanong siya ni Grimo kung mayroon siyang ibang plano.
Wala siya, ngunit iminumungkahi ni Melissa na maaari niyang paghigpitan ang babae gamit ang isang item, at maaari niyang harapin ang mga halimaw sa pansamantala. Sumasang-ayon si Grimo sa ideya at nagpas siyang tumulong, ngunit ayaw ni Dominic na maging bahagi nito. Iniwan nila siya sa isang lugar na ligtas, pagkatapos ay tumungo kay Hilda. Ipinadala niya ang kanyang mga alipors ng halimaw na daga upang salakayin sila, at si Sith ay sumugod sa unahan at pinasabog silang lahat sa pamamagitan ng kanyang malakas na skull attack. Ang babae ay nagdulot ng higit pang mga halimaw at gumagamit ng malawak na lugar na mahika ng hangin, na nagtutulak kay Sith pabalik. Ngunit pagkatapos ay may nagligtas sa kanya. Nagising siya sa loob ng isang tore, at isang lalaking nakahod ang bumungad sa kanya. Tinanong ni Sith kung sino siya, at tinanggal ng lalaki ang kanyang talukbong upang ipakita ang dalawang sungay sa kanyang ulo tulad niya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Peter, at sinasabing siya ay isang tagamasid lamang na gustong makita kung paano gumagana ang mundo. Tinuro niya ang benda sa mukha ni Sith, at tinanong siya kung bakit hindi niya ito tinatanggal dahil ito ay magbibigay daan sa kanya na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi naniwala si Sith sa kanya at ipinaliwanag na tinatakpan lang ng benda ang isang peklat na nakuha niya mula sa halimaw na una niyang nakatagpo, at sinabihan siya ni Alma na huwag itong tanggalin. Sinabi ni Peter na hindi naiintindihan ni Sith kung paano gumagana ang mahika, ngunit hindi niya maaalis ang selyo para sa kanya. Tinanong niya siya kung ayaw niya ng karagdagang kapangyarihan, ngunit hindi nakuha ni Sith ang kanyang sinasabi. Tinanong siya ni Peter kung kanino siya nagtatrabaho dahil kahit kanino siya pumanig, may mga gumagawa ng masama sa lahat ng dako. Bago maibigay ni Sith sa kanya ang kanyang sagot, ang tore ay umaalingaw-ngaw, at nagpasya siyang umalis, pinasalamatan si Peter sa pagligtas sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng lalaki, bumulong si Peter sa kanyang sarili na magkikita silang muli at umaasa na hindi siya masasawi dahil siya lang ang kanyang pamilya sa mundo. Samantala, tumungo sina Melissa at Grimo kay Hilda, tiniyak na nakaligtas si Sith. Ginagamit ni Grimo ang kanyang smokescreen magic, at si Melissa ay pumunta sa likod ng babae at gumamit ng malakas na silyang magic sa mga halimaw. Ngunit hinaranggan ito ng babae, sumisigaw na hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang mga kapatid. Tinatanggal niya ang magic, at tumalon si Melissa sa kanya, minarkahan siya ng kanyang wand. Tinulak siya ni Hilda pabalik at inatake siya ng mahika ng hangin. Ipinahayag niya na walang makakapigil sa kanyang paghihiganti sa bayan, at nakiusap si Melissa na huwag nang saktan ang sinuman. Ipinahayag ni Hilda na kinuha ng mga taong ito ang lahat sa kanya, at sa pagkakataong ito ay kukunin niya ang lahat sa kanila, at walang tugon si Melissa tungkol doon. Nagpapakita si Grimo sa likod niya, at nagpa siya ang babae na atakihin siya. Ngunit lahat ng kanyang mahika ay umalis sa kanyang katawan, at nakolekta sa higanteng lantern na dala ni Melissa. Minarkahan niya siya kanina para nakawin ang kanyang magic power, kaya hindi niya magawang gumamit ng magic at kontrolin ang kanyang mga halimaw. Sinabi ni Grimo na hiniling sa kanya ni Sith na huwag tapusin ang Abominator, ngunit wala siyang kakayahang pumaslang ng sinuman sa simula pa lang. Naglabas siya ng isang higanteng scroll mula sa kanyang bulsa, at mula sa loob nito, naglabas siya ng isang higanteng espada at iniugoy ito patungo sa mga halimaw, na walang kahirap-hirap na hinihiwa ang mga ito. Gayunpaman, sinisipsip ni Hilda ang lahat ng mga halimaw sa kanyang scroll, na sinasabi kay Grimo na huwag maliitin ang kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid. Pinagsama-sama ang kanilang magic powers, at naglunsad siya ng malakas na pag-atake ng hangin. Ang espada ni Grimo ay naubusan ng tagal ng paggamit nito at bumalik sa scroll, at nagreklamo si Melissa na wala siyang magagawa kung pagsasamahin ng babae ang kanyang mahika sa mga halimaw. Handa si Hilda na tapusin sila ng tuluyan, ngunit pagkatapos ay biglang nabasag ang sahig sa likod niya, at lumabas si Sith mula rito para sumali sa laban. Naglagay si Hilda ng ilang distansya sa pagitan nila at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Tinawag niya itong walang isip dahil sa pagpunta nito upang labanan siya, pagkatapos nitong makaligtas sa pag-atake niya kanina at sumugod sa kanya. Iniiwasan ni Sith ang kanyang mga pag-atake at sinisipsip ang kanyang talim salamat sa mga bendahe. Ipinahayag niya na pipigilan niya siya, at pinasabog siya ni Hilda gamit ang kanyang mahika ng hangin. Siya ay lumabas na hindi nasaktan at sinasabing ang kanyang pag-atake ay hindi malakas tulad ng parusa ni Alma or sa pagsasanay ni Yagi.
Habang sinusubukan niyang saktan siya, si Hilda ay nagbalat kayo upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at inatake siya mula roon. Sumagot si Sith ng full power na skull burst, at nadaig siya ng pag-atake ni Hilda habang sinasabi niyang tinutulungan niya ang kanyang kaaway, at ang sagot ni Sith ay tumutulong lang siya sa mga normal na tao. Siya ay nagalit nang marinig ito at pinalakas ang tindi ng kanyang pag-atake, na sinasabi sa kanya na ang mga tao ay hindi karapat-dapat na iligtas. Si Sith ay nataman ng pag-atake, ngunit siya ay bumangon at sinabi kay Hilda na ang mga tao ay natatakot lamang para sa kanilang buhay. At ang pagkatalo lang ni Conrado ay malulutas na ang problema. Tinawag siya ni Hilda na walang isip dahil sa pag-iisip niyan, na ipinaliwanag na ang mga tao ay ang mga taong hinahayaan ang Holy Knights na gumawa ng mga kalupitan laban sa mga inosenteng wizard. Plano niyang tapusin silang lahat, at hindi niya nagustuhan kapag sinabi sa kanya ni Sith na ginagawa niya ang parehong bagay na ginagawa ni Conrado. Sinabi niya sa kanya na kahit anong pilit niya, hindi tatanggapin ng mga wizard ang mga tao. Ituturing nila ang mga ito bilang mga nahawaang outcast at natatakot at nasusuklam sa kanila. Sinabi niya sa kanila na piliin ang tamang panig na ipaglalaban, at ipinahayag ni Sith na ililigtas niya ang lahat. Nangangahulugan si Hilda ng kanyang sagot na ililigtas niya ang mga inosenteng tao mula sa isang wizard na tulad niya, at naglunsad sa kanya ng mga pag-atake, na sinasabi sa kanya na ang mga taong iyon ay hindi kasing inosente tulad ng iba. Inatake niya siya ng buong lakas, sinasabi na kung gusto niyang protektahan ang mga tulad nila, wala siyang katulad. Nadiin si Sith sa lupa dahil sa kanyang pag-atake, ngunit pumihit siya pabalik, sumisigaw na siya ay mali, at sila ay pareho. Habang kinakaharap ng lungsod ang epekto ng kanilang labanan, ginamit ni Grimo ang kanyang mahika upang malaman na tapos na ang laban at nasa iisang pahina sina Sith at Hilda. Bumaba si Hilda para kausapin siya sa loob ng bagyo, at sinabi niya sa kanya na tama siya at hindi niya mapapatawad ang mga tao sa ginawa nila sa kanya. Sinasabi niya na gusto niyang sirain ang lahat ng maraming beses, at tinanong siya nito kung ano ang tungkol sa ngayon. Sinabi sa kanya ni Sith na madali niyang saktan ang mga taong nananakit sa kanya, ngunit ipinagbawal ito ni Alma, kaya hindi niya ginawa. Sinabi niya kay Hilda na naiintindihan niya ang kanyang sakit at alam niyang tama siya sa kanyang lugar para sa pagnanais na maghayganti. Si Hilda ay nabalisa at inilagay ang ulo sa balikat ni Sith, pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sith na hindi niya hahayaang maging halimaw tulad ng iniisip ng mga tao sa mga wizards. Itinapon niya ang scroll na may hawak ng lahat ng kanyang pinaamo na halimaw, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang espada at itinulak siya sa lupa. Hindi niya siya inaatake, ngunit habang naaalis ang bagyo, may iyak na lamang si Hilda na siya ay naloko. Tinawag niya si Sith na isang tuta ng Holy Knights na ngayon ay magdadala sa kanyang mga masters, at makikita siyang pinaslang. Siya ay sumisigaw na siya ay mali at hindi niya siya isusuko. Sinabi sa kanya ni Hilda na walang saysay ang pag-upo sa bakod, at dapat siyang pumili ng isang panig or sa iba pa. Tinawag niya itong walang isip na hindi man lang mapili kung sino ang gusto niyang ipaglaban, at sinabihan siya na siya mismo ang pumaslang sa kanya kaysa isuko siya. Sinabi sa kanya ni Sith na alam niya kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na sirain ang Radiant, at hiniling kay Hilda na sumama sa kanya. Siya ay nabigla sa kanyang mga dakilang pangarap, at iniisip na maaaring hindi ito posible. Biglang nagsimulang yumanig muli ang lupa, at ang mga ulap ay nahati habang ang isang higanteng projection ng tao na gawa sa gintong liwanag ay bumababa. Ang lahat ay namangha nang makita ang tanawin, at makalipas ang ilang sandali, nakilala nila ang isang Holy Knight na battleship na bumababa mula sa mga ulap, at ibinulalas nila na ligtas na sila ngayon. Napagtanto ni Daryl na ang isang paladin ay gumagamit ng banal na kapangyarihan upang lumikha ng isang himala, at sa palagay niya ay hindi ito magandang ideya. Iniisip niya na ang pakikitungo lamang sa isang nagngangalit na abominator ay hindi sapat na dahilan upang tumawag sa mga malalakas na paladin, at iniisip niya kung narito ang paladin dahil kay Sith. Pagkatapos ng lahat, hiniling ng paladin ang mga wizard na sumuko at ibigay sa kanila ang Horn Wizard. Sinimulan niyang ilista ang mga krimen ni Sith, at marami sa mga ito hindi alam ni Sith ang sinasabi niya, pero kahit papaano ay nakaramdam siya ng pagkabalisa na alam niya ang mga pangalang sinasabi niya. Sinubukan ni Sith na kumbensihin ang paladin na siya ay ang maling tao, nang biglang kumilos si Hilda at kinuha siyang bihag. Nag-aalok siya na makipag-ayos sa paladin gamit ang kanyang buhay bilang bargain ng chip dahil alam niyang gusto nila siyang buhayin.
Tinanong siya ni Sith kung ano ang ginagawa niya, at ibinulong niya na makakakuha siya ng mas maraming halaga mula sa kanya hanggat maaari. Dinala siya ni Hilda patungo sa higanteng projection at hiniling sa Paladin na palayain ang lahat ng wizard sa kanilang kulungan kapalit ni Sith, ngunit tumanggi siya. Inaasahan niya ito, at bigla niya itong inatake sa pamamagitan ng pag-abot sa higanteng scroll. Ang kanyang malakas na pag-atake ng hangin ay dinepensahan lamang ng kamay ng Paladin, at tinatawanan niya ang kanyang kapangyarihan. Pinoproseso pa ni Sith ang nangyari nang ibigay ni Hilda ang kanyang scroll sa kanya. Hiniling niya sa kanya na alaga ang mabuti ang kanyang mga kapatid sa loob nito, at nakikiusap na huwag silang tratuhin bilang mga halimaw. Wala pa ring naiintindihan si Sith, at nakangiti si Hilda habang sinasabi na gusto niya ang ekspresyong iyon. Pagkatapos, naglakad palayo si Hilda na nagpapahayag na mananatili siyang tapat sa kanyang mga layunin hanggang sa wakas at ipaglalaban ang mga ito. Hinaharap niya ang projection ng Paladin sa isang labanan, at dinala ni Grimo at Melissa si Sith sa kabila ng kanyang patuloy na pagsigaw. Gusto ni Hilda na maging ligtas si Sith at patuloy na hinahabol ang kanyang pangarap dahil naniniwala ito sa kanya. Nagawa niyang harangan ang unang atake mula sa Paladin, ngunit bago mangyari ang anumang bagay, inatake siya ng pangkalahatang Holy Knight mula sa likuran. Habang siya ay masasawi na, hiniling ni Hilda kay Sith na baguhin ang mundo, at maaari lamang siyang sumigaw. Pinangungunahan siya sa general na pinangalan ng Tommy, ngunit isang Paladin ang dumating sa pinangyarihan at hinampad siya. Plano niyang tapusin ng tuluyan si Sith, ngunit nang malapit na niya itong hampasin, biglang pina-activate ni Peter si Sith sa kanyang sealed powers. Naglalabas siya ng napakaraming magic power, na lumilikha ng pagsabog at nawalan ng malay habang ang kanyang mga braso ay nagiging itim. Galit na galit ang kabalyero dahil nasugatan ang mukha niya, at sinunggaban niya si Sith para lang matapos sa isang sampal. Sumunod ay ang Paladin, na gumagamit ng kanyang napakalaking projection para salakayin si Sith, ngunit matapos ang isang suntok mula sa kanya, pansamantalang nawalan siya ng function ng isang kamay. Napagtanto ni Tommy na si Sith ay isang mapanganib na kalaban, at dapat niya itong tapusin kaagad. Tumawag siya sa kapangyarihan ng tagapagtatag ng Holy Knights at naglabas ng hollow gamit ang isang himala. Sa kanyang banal na kapangyarihan, nagpapadala si Tommy ng malalakas na pag-atake kay Sith para madisbalance siya at pagkatapos ay direktang atakihin siya. Naniniwala siya na hindi kayang panindagan ng lalaki ang pormang iyon ng matagal, ngunit may natitira pang lakas si Sith. Hinatake niya si Tommy ng isang malakas na suntok, ngunit hineranggan niya ito ng kanyang espada at pagkatapos ay itinulak siya palayo. Kumapit si Sith sa gilid ng tower, at pagkatapos ay sinuntok siya ng Paladin. Si Sith kahit papaano ay lumayo sa paningin ng general pagkatapos nito, at ipinadala niya ang isa sa mga natitirang Paladin upang hanapin siya. Mabilis siyang dinadala ni Grimo at Melissa, at wala silang ideya kung ano ang ipinakita ng malabis na anyo ni Sith. Nag-aalala si Melissa dahil mukha siyang halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Grimo na wala silang oras na sayangin dahil hinahanap sila ng mga Holy Knights. Naglabas siya ng isang mahiwagang kabaong at binuksan ito, inilabas ang isang pulutong ng mga taong nakulong sa loob nito. Nagulat si Melissa nang makita ito, ngunit sinabi sa kanya ni Grimo na lahat ito ay mga taong nahawahan or ang mga nakakita sa masasamang gawa ni Conrado, at itinago niya ang mga ito upang protektahan sila mula sa pag-uusig. Hindi siya natutuwa na malaman na ang mga taong ito ay nawawala dahil sa isang pag-atake ng halimaw, at pagkatapos ay lumabas din si Dominic sa kabaong. Pinipigilan ni Melissa ang kanyang pagsigaw, at iniisip niya kung paano sila makakaalis sa islang ito sa kalagayan ng kanilang grupo. Sinabi ni Grimo sa kanya na hindi na kailangang mag-alala dahil narito ang kanilang sasakyan. Ipinadala ni Cat Majesty ang kanyang personal na sasakyang panghimpapawid upang bawiin ang Death King. Ang mga crew ng ship ay naglulunsad ng mga paputok upang panatilihing magambala ang mga tao at ang Holy Knights, habang dinadala nila ang mga wizard. Ang walang malay na si Sith ay nananaginip sa kanyang mga kaibigan, at habang nakikita niya ang mga alaala ni Hilda, siya ay nakulong sa pagkakasala nang hindi niya siya mailigtas. Iniisip niya na ang kanyang mga aksyon ay lumipad lamang sa isla sa kaguluhan, at galit na galit niyang tinanong si Peter, na pumasok sa kanyang subconscious mind, tungkol sa ginawa niya sa kanya kanina. Sumagot si Peter na malapit na siyang masawi, at iyon ang tanging paraan para mailigtas siya. Sinabi ni Sith na ayaw niya sa kanya, at nagsisisi siya na nang magbago, siya ay naging isang halimaw na hindi kayang paghiwalayin ang kanyang mga kaibigan at kaaway.
Sinabi niya na nakakita rin siya ng mga kakaibang alaala noong siya ay nasa beast mode, at sinisisi niya rin si Peter para sa mga ito. Gayunpaman, tumugon siya na ang mga alaalang iyon ay kay Sith ngunit nakalimutan na niya ang mga ito. Tinuro niya ang malabo na ulap sa paligid niya, sinasabi sa kanya na ito ang lahat ng kanyang mga alaala na kailangan niyang i-unlock ng unti-unti. Tinanong siya ni Sith kung sino siya at kung bakit ang dami niyang alam, at sinabi ni Peter na siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Nagulat si Sith ngunit sinabi niya sa kanya na umalis dahil kailangan niya ng ilang oras na mag-isa. Isang linggo na sa totoong mundo, at si Melissa at Dominic ay nag-aalala tungkol kay Sith dahil hindi pa siya nagigising. Habang nag-aaway sila kung kailan siya gising, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kaibigan ay nakahinga ng maluwag nang makita siya, at nang siya ay bumangon, napansin niya ang mga benda ni Grimo sa kanyang katawan. Nagkaroon ng trauma flashback si Dominic nang marinig ang pangalang iyon, at sinabing ayaw na niyang makita siyang muli, ngunit biglang nagpakita si Grimo sa bintana. Sinabi niya kay Sith na ang General Tommy ay may kapangyarihang ganap na ipawalang bisa ang magic, at ang mga pinsalang ibinibigay niya ay hindi maghihilom sa anumang mahika. Naniniwala si Grimo na maaring mawalan ng paggana si Sith ng isa sa kanyang mga braso, at siya ay bumulong, na nagsasabi na ito ay para sa mas mahusay dahil ang kamay na iyon ay gumawa ng mga hindi kinakailangang gawa ng kasamaan. Nais din niyang malaman kung ano ang nangyari sa Rumble Town, at ipinaliwanag ni Grimo na ang mga paladin ang namamahala sa pagliligtas at pagpapanumbalik, at walang bakas kung ano ang nangyari kay Conrado. Nagpapasalamat si Sith na ang mga Holy Knights ang nagligtas sa bayan sa huli, ngunit kahit papaano ang mga kaibigang halimaw ni Hilda ay namumuhay ng mapayapa sa isang enclosure sa loob ng akademya. Natutuwa siyang marinig na kahit papaano ay natulungan niya sila. Lumipas ang ilang oras pagkatapos ng insidente sa Rumble Town, at si Sith ay nasa landas tungo sa pag-recover, ngunit tila nawala ang kanyang sigla sa mga bagay-bagay. Habang papunta sila sa Mar-Inez Cafe, natutuwa si Marina na makita silang bumalik ngunit masyadong kinakabahan si Dominic para harapin siya sa kanyang baby form. Taliwas sa kanyang kakilakilabot na mga inaasahan, nakita siya ni Marina na hindi kapani-paniwalang cute at niyakap siya, at natutuwa siyang naging isang batang Dominic. Nang matapos kumain si Sith at ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Marina na espesyal ang pagkain ngayon dahil inihanda ito para sa mga bayaning nagligtas sa Rumble Town. Hindi nagamaan ang pakiramdam ni Sith habang ipinapaliwanag ni Marina na sila ang usapan, at nasa dyaryo rin sila. Nakatanggap siya ng kredito para sa pagkatalo sa Holy Knights at sa masamang wizard, at iyon ang nagpapasama sa kanya tungkol kay Hilda. Bigla silang nakatanggap ng mensahe mula kay Cat Majesty na nagpa-party para ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa Rumble Town. Talagang nasasabik si Melissa na pumunta sa party at yayain si Marina kasama niya, ngunit mas lalong nawala ang kalooban ni Sith. Mamayang gabi, pumunta sila sa Cat Majesty's Palace para dumalo sa party, at napansin ni Sith na medyo tumangkad si Dominic. Ipinaliwanag niya na ginugol niya ang lahat ng kanyang ipon upang makabili ng growth potion para makasayaw niya si Marina, ngunit random ang epekto ng potion, at lumaki lamang siya ng ilang taon. Ngunit na-off ang mga ilaw at nagpapakita ang dilaw na pusa bago ilagay ang spotlight sa bituin ng gabi, si Sith. Pinag-cheer siya ng karamihan, at pagkatapos ay hinayla siya ni Cat Majesty sa entablado. Ayaw ni Sith na makakuha ng labis na atensyon, ngunit sinimulan ni Cat Majesty na ikwento ang kanyang buhay tungkol sa kung paano siya nanggaling sa isang maliit na nayon, at naging hari ng utang sa Artemis bago nakipag-away sa isang Holy Knight Captain at isang masamang abominator. Habang tinatawag siya ng lahat na bayani at shinir siya, iniisip ni Sith ang pagkasawi ni Hilda at lalo siyang nabalisa. Tinanong siya ni Cat Majesty kung ano ang susunod niyang plano, at sumagot siya na sisirain niya ang Radiant. Nagagalak ang crowd, at sinabi nila na kayang sirain ng kanilang Death King ang libu-libong Radiant. Inihagis siya ni Cat Majesty sa karamihan kung saan gusto ng lahat ng babae na makasama siya, ngunit siya ay kumari pa ng takbo palabas ng karamihan para lang makatagpo si Nico. Sinabi ni Nico na maswerte lang siyang naging sikat na ito dahil nailigtas niya ang Rumble Town sa mas matalinong paraan kaysa sa kanya. Kaya naman gusto niyang hamanin si Sith sa isang tunggalian para patunayan sa lahat na siya ang bayani ng Artemis. Si Sith ay walang interes na makipag-duel sa kanya, at sinimulan siyang talks ni Nico, na sinasabing siya ay takot sa kanya.